Nagsasalita ako ng 10 wika, sabi ng dalaga. Nakaposas ang mga kamay. Humalakhak ang hukom. Oo, at ako naman ay isang polyglot. Pangungutya niya sa harap ng buong korte. Ngunit nang ibuka ng dalaga ang kanyang bibig, natigilan ang kanyang tawa. Hindi pa kailanman napuno ng ganito ang Korte Panrehiyong Paglilitis ng Maynila. Bawat upuan ay may nakaupo, may mga taong nakatayo sa dingding, at mga mamamahayag na nakapatay ang kamera, naghihintay ng tamang sandali upang kunan ang balita ng araw. Ang sama-samang bulungan ay lumikha ng isang simponiya ng pag-asa na nagpapayanig sa aircon ng lumang gusali ng hustisya. Naglakad si Valentina Reyes patungo sa estrado, nakaposas ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa biglaang katahimikan na bumaba ng sumigaw ang sheriff na si Antonio Tony Cruz. Tumayo. Ang korte ay nasa sesyon. Tumayo ang lahat habang pumasok si Hukom Roberto Mendoza mula sa tagiliran, bitbit ang isang tumpok ng magulong dokumento. Siya ay isang lalaking matipuno, may perpektong suklay na kulay abong buhok na nakasipit pa atras, at ang ekspresyon na tanging mga tao ng paghuhukom sa buhay ng iba ang makakapinta sa isang mukha. Halo ng pagkabagot, pagiging superior, at paminsan-minsang paghamak. Maaari nang umupo. Utos ni Hukom Mendoza, ibinagsak ang mga dokumento sa kanyang mesa ng malakas na tunog na ikinagulat ng ilan. Nandoon pa rin si Valentina, nakatayo sa pagitan ng dalawang sheriff, kasama si Abogada Maria Marisa Lopez, ang kanyang public defender. Sa kanyang kaliwang tabi, si Marisa ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang na bitbit ang bigat ng napakaraming kaso at napakaliit na budget. Mayroon siyang malalim na eye bags at ang halos hindi mahalatang panginginig ng kamay na nagbubunyag ng labis na kape at kakulangan sa tulog. Kaso numero 47B 2024, anunsyo ng kalihim ng hukuman. Ang estado laban kay Valentina Reyes, mga kaso, wire fraud, identity theft, at aggravated estafa. Bumalik ang bulungan sa bulwagan na parang alon. Naramdaman ni Valentina ang daan-daang mata na nakatingin sa kanyang likod. Hinuhusgahan siya bago pa man ihain ang anumang ebidensya. Kilala niya ang pakiramdam na iyon. Naramdaman niya ito sa buong buhay niya. Tumayo si Piskal Dave Garcia ng may dramatikong galaw. Inaayos ang kanyang kurbata na parang isang aktor sa pagpapalabas ng isang dula. Siya ay isang lalaking payat, may matatalim na tampok, na nagsasalita ng may matataas na aksento na agad na nagtatakda ng hirarkiya sa anumang silid. Iyong kamahalan, simula ni Piskal Garcia ng may malakas na boses. Mayroon tayo sa harap natin ng isang dalagita na nagsagawa ng isa sa pinakakomplikadong pandaraya na nakita ng korte na ito. Sa loob ng ilang buwan, ipinangalanan ni Beb Reyes ang sarili bilang isang sertipikadong tagasalin, nag-aalok ng mga serbisyo sa mga multinasyonal na kumpanya, institusyon ng edukasyon, at maging sa mga ahensya ng gobyerno. Huminto siya ng may drama, naglalakad ng mabagal sa harap ng hurado. Libu-libong piso ang siningil niya para sa mga pagsasalin na di umano'y ginawa niya sa 10 magkakaibang wika. 10. Iyong kamahalan. Ngunit ang katotohanan ay halos hindi natapos ng dalagang ito ang high school at wala siyang anumang sertipikasyon, anumang diploma, anumang kredensyal na magpapatunay sa kanyang sinasabing kakayahan sa wika. Lumingon si Piskal Garcia kay Valentina nang may ngiti na nagpapanggap na may awa, ngunit puno ng pagmaliit. Naunawaan namin na ang pangangailangan sa ekonomiya ay maaaring magtulak sa mga tao na gumawa ng maling desisyon, ngunit ang pandaraya ay pandaraya anuman ang mga kalagayan. Hinigpitan ni Valentina ang kanyang kamao sa loob ng posas. Bawat salita ng piskal ay parang martilyo na tumatama sa kanyang dangal, hindi dahil totoo ang mga ito, kundi dahil tila walang sinuman ang interesadong pakinggan ang kanyang bersyon. Inisa-isa ni Hukom Mendoza ang mga dokumento nang may nababagot na ekspresyon na parang isa lamang itong kaso sa kanyang walang katapusang listahan ng mga responsibilidad sa hudikatura. Humikab siya nang hindi man lang nag-abalang takpan ang kanyang bibig. Mayroon bang nais sabihin ang depensa bago magpatuloy? Tanong niya nang may monotono na tono, nang hindi man lang tinitingnan ang mga papeles. Lumunok si Abogada Marisa Lopez. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kanyang kupas na notebook. Iyong kamahalan, iginigiit ng aking kliyente ang kanyang inosensya. Ang mga paratang na inihain ay batay sa hindi pagkakaunawaan at kakulangan ng komunikasyon sa kanyang mga employer. Si Bibi Reyes ay handang patunayan na mayroon siyang mga kakayahan na inaangkin niya. Patunayan? Sa wakas ay tiningnan ni Hukom Mendoza.
Kumunot ang kanyang mga kilay ng may mapanuksong interes. At paano eksaktong balak niyang patunayan na nagsasalita siya ng 10 wika? Kantahan niya ba tayo sa bawat isa? Ilang kinakabahang tawa ang lumabas mula sa publiko. Ngumiti ang hukom, nasisiyahan sa sarili niyang biro. Iyong kamahalan, nang may buong paggalang, sinubukan ni Marisa na magpatuloy, ngunit pinutol siya ni Hukom Mendoza ng kaway ng kanyang kamay. Abogada Lopez, sinuri ko ang kasong ito. Ang iyong kliyente ay 23 taong gulang. Lumaki siya sa isang barangay na may limitadong pinagkukunan at ayon sa mga tala, nagtatrabaho siya bilang tagalinis ng opisina bago ang di umano'y negosyo ng pagsasalin na ito. Direkta siyang tumingin kay Valentina. Walang anumang talaan ng mas mataas na pag-aaral. Walang anumang internasyonal na sertipikasyon. Walang anumang nagpapahiwatig na ang dalagang ito ay maaaring magsalita ng 3 wika man lang, lalo na ang tenta. Doon na itinaas ni Valentina ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, nananatiling nakatitig sa sahig sa buong pagdinig, ay direktang nakatagpo ng sa hukom. May apoy sa tingin na iyon. May mga taon ng kahihiyan, ng pagmamaliit, ng pagiging hindi nakikita. Pahintulot na magsalita. Iyong kamahalan, sabi niya ng may malinaw at matatag na boses. Nagulat si Hukom Mendoza sa kanya. Karamihan sa mga akusado ay nananatiling tahimik sa panahon ng mga paunang pagdinig, hinahayaan ang kanilang mga abogado na magsalita para sa kanila. Ngunit mayroong isang bagay sa paraan ng pagtingin ng dalagang ito sa kanya na nagdulot sa kanya ng halo ng pagkadismaya at kuryosidad. Mayroon ka bang anumang mahalagang idaragdag sa kaso? Tanong niya ng may pag-aalinlangan. Nagsasalita ako ng 10 wika. Binigkas ni Valentina ang bawat salita ng may napakalinaw na kalinawan nang walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. At maaari ko itong patunayan dito mismo, ngayon mismo, kung pahihintulutan ako ng iyong kamahalan. Ang katahimikan na sumunod ay napakalalim na maririnig mo ang huni ng mga ilaw na fluorescent sa kisame. Ang lahat ng naroroon ay yumuko na parang ang mismong universo ay nagpipigil ng hininga. At pagkatapos ay gumawa si Hukom Roberto Mendoza ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Inihilig niya ang kanyang ulo paatras at humalakhak. Hindi ito isang magalang o pigil na tawa. Ito ay isang malakas, halos histerikal na pagtawa na nagpapayanig sa kanyang matipunong katawan sa upuan ng estrado. Ito ay hindi kapani-paniwala. Sigaw niya sa pagtawa. Pinunasan ang luha sa kanyang mga mata gamit ang panyo. Ang akusado ay gustong patunayan sa atin na nagsasalita siya ng 10 wika dito sa aking korte. Sumama ang ibang pagtawa sa hukom. Malawak na ngumiti si Piskal Garcia, umiiling ng may pag-aalinlangan. Ang ilang miyembro ng publiko ay hayagang tumatawa, ang iba naman ay bumubulong ng mga mapanuksong komento, bebe. Reyes, napigilan ni Hukom Mendoza ang kanyang tawa upang makapagsalita, bagaman nanginginig pa rin ang kanyang boses sa pagkalibang. Pinahahalagahan ko ang iyong pagiging malikhain, ngunit ito ay isang korte ng hustisya, hindi isang TV talent show. Hindi natin sasayangin ang oras ng korte sa mga sirkus na demonstrasyon. Para sa inyo ba'y sirkus ang hustisya? Sumabat ang boses ni Valentina na parang kutsilyo. Natigilan agad ang tawa ng hukom. Sumingkit ang kanyang mga mata at sa sandaling iyon ay isang mapanganib na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Pakiulit, bumaba ang kanyang boses sa isang nagbabantang tono. Humakbang pasulong si Valentina, hindi pinansin ang babalang paghila ni Abogada Marisa Lopez sa kanyang braso. Nang may buong paggalang, iyong kamahalan, kakatawa ninyo lang sa akin nang hindi ninyo ako pinakinggan. Hinusgahan ninyo ako nang hindi ako pinahihintulutan na magharap ng aking depensa. Kung hindi iyon circus, hindi ko alam kung ano. Humakbang pasulong si Sheriff Cruz, handang mamagitan kung lumala ang sitwasyon, ngunit itinaas ng hukom ang kanyang kamay upang pigilan siya. Umabante si Hukom Mendoza, ipinatong ang kanyang mga siko sa mesa. May tapang ka, Bey. Reyes, inaamin ko iyon, ngunit ang tapang ay hindi magliligtas sa iyo mula sa mga ebidensya laban sa iyo. Nagsisinungaling ang mga ebidensya, sagot ni Valentina. O, sa halip, nagsinungaling ang mga taong nagpaliwanag sa mga ito dahil hindi man lang sila nag-abalang i-verify kung kaya ko ba talagang gawin ang sinabi ko. At bakit namin gagawin iyon? Sumabat si Piskal Garcia mula sa kanyang upuan. Bakit dapat gumastos ang estado ng resources sa pag-verify ng mga katakathang pahayag ng isang tao na malinaw na sinusubukang iwasan ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon? Dahil iyon ang inyong obligasyon. Lumingon si Valentina sa piskal. Lumalakas ang kanyang boses.
Ang inyong obligasyon ay hanapin ang katotohanan, hindi ang ipagpalagay na may sala batay sa mga prejudice, orden. Ibinagsak ni Hukom Mendoza ang kanyang mase sa mesa. Bebe, Reyes, nasa mapanganib ka na. Iminumungkahi ko na manahimik ka bago ko kaakusahan ng paghamak sa korte. Huminga ng malalim si Valentina. Naramdaman niya ang kanyang puso na kumakabog ng malakas na akala niya ay naririnig ng lahat sa bulwagan. Ngunit hindi siya susuko. Hindi. Sa pagkakataong ito ay sumuko na siya sa buong buhay niya. Iyong kamahalan, nagmadali si Abogada Marisa Lopez na mamagitan. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado. Formal kong hinihiling na payagan ang aking kliyente na ipakita ang kanyang mga kakayahan sa wika. Kung mapapatunayan niya na nagsasalita siya ng mga wikang inaangkin niya, iyon ay radikal na magbabago sa kalikasan ng kasong ito. Tiningnan siya ni Hukom Mendoza ng may halo ng pag-aalinlangan at pagkadismaya. Abogada Lopez, talagang iminumungkahi mo ba na gawin nating isang pagsusulit sa wika ang korte na ito? Iminumungkahi ko na bigyan natin ang aking kliyente ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili ng maayos, sagot ni Marisa, nakahanap ng tapang na hindi niya alam na mayroon siya. Hindi ba iyon ang kinakatawan ng hustisya? Sumandal ang hukom sa kanyang upuan na umalingaw-ngaw sa ilalim ng kanyang bigat. Tiningnan niya si Valentina ng matagal. Ang kanyang mga mata ay sinusuri siya na parang isang puzzle na hindi niya malutas. Mayroong isang bagay sa dalagang ito na nakabagabag sa kanya. Hindi lamang ang kanyang tapang, kundi ang ganap na katiyakan sa kanyang mga mata. Sige na, sabi niya sa wakas, sa pagtataka ng lahat sa bulwagan. Bibigyan kita ng pagkakataong magpakahiya sa publiko. Ngunit kapag nabigo ka at mabibigo ka, idaragdag ko ang mga kaso ng paghamak sa korte at paghadlang sa hustisya sa iyong listahan ng mga legal na problema. Lumingon siya sa kanyang kalihim. Makipag-ugnayan sa Departamento ng Wika ng Universidad ng Pilipinas. Kailangan ko silang magpadala ng 10 propesor, isang espesyalista sa bawat wika na inaangkin ni Beba Reyes na kanyang sinasalita. Naramdaman ni Valentina ang isang kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataon. Sa wakas ay may makikinig sa kanya. Reyes, tiningnan siya ni Hukom Mendoza nang may mapanuksong ngiti na kanyang pinahusay sa loob ng mga dekada. Umaasa ako na alam mo ang ginagawa mo dahil kapag natapos ito, hindi lamang kita idedeklara na may sala sa pandaraya, kundi malalaman ng buong mundo kung anong klase ng sinungaling ka. Hindi ako sinungaling, sagot ni Valentina ng may kalmado ngunit matatag na boses. At kapag natapos ito, kailangan mong humingi ng tawad. Sumabog ang bulwagan sa nagulantang na bulungan. Walang sinuman, talagang walang sinuman, ang nagsalita ng ganoon kay Hukom Mendoza. Katahimikan, muling ibinagsak ang mace. Tiningnan ni Hukom Mendoza si Valentina nang may halo ng galit at isang bagay na maaaring paggalang. Ang pagdinig na ito ay ipinagpaliban hanggang sa dumating ang mga evaluator. Ito ay sa loob ng 3 araw. At maniwala ka sa akin, Bebe Reyes, ang 3 araw na iyon ang huling araw ng kalayaan na iyong masisiyahan sa mahabang panahon. Habang inieskorte siya ng mga sheriff, palabas ng bulwagan, hindi maiwasan ni Valentina na magtanong kung nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay o kung sa wakas ay ginawa niya ang unang hakbang patungo sa paglilinis ng kanyang pangalan na matagal na niyang hinahangad. Ang hindi niya alam ay ang susunod na mga araw ay magbubunyag ng mga sikreto na magbabago hindi lamang sa kanyang kapalaran kundi sa lahat ng naroroon sa bulwagan na iyon. Ang tunog ng metal na mga pintuan na nagsasara ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa tainga ni Valentina. Ang sentro ng detensyon ng Bagong Pag-asa ay isang 3 palapag na gusali na amoy industrial disinfectant na halo ng desperasyon ng tao. Ang mga puting dingding na nagbabalat sa mga sulok ay tila sumisipsip ng lahat ng natural na ilaw na sumusubok na pumasok sa maliliit na bintana na may rehas. Naglakad si Valentina sa pasilyo, inieskortehan ng 2 opisyal. Tinanggal ang kanyang posas, ngunit ang pakiramdam ng pagkaapi ay nanatili. Ngayon ay hindi nakikita, ngunit mas mabigat kaysa sa anumang metal. Ang ibang mga bilanggo ay nakamasid sa kanya mula sa kanilang mga selda, ang ilan ay may kuryosidad, ang iba ay may walang lamang tingin na tanging matagal na pagkakakulong ang makakalikha. Cellula 47C,
Anunsyo ni Pulis Jessica Jess Ramirez. Isang dalagang may propesyonal na ekspresyon, ngunit hindi malupit. Binuksan niya ang metal na pinto ng may alingaw-ngaw na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. May kasama ka, sana magkasundo kayo. Pumasok si Valentina at sumara ang pinto sa likod niya nang may tiyak na ingay na nagpatindig sa kanyang balahibo. Maliit ang selula, 2 makitid na bunk bed, isang maliit na lababo, isang palikuran ng walang privacy, at isang bintana na napakataas na nagsisilbi lamang upang ipaalala sa kanila na mayroon pang labas na mundo, ngunit hindi ito abot kamay. Sa ibabang bunk bed, isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang tumingin mula sa isang kupas na libro. Si Carmen Santos ay may mukha na may markang mga linya na nagsasabi ng mga kwento na malamang ay hindi niya ibabahagi. Ang kanyang kulay abong buhok ay nakatirintas ng mahigpit, at ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay nanatili pa ring may kislap ng katalinuhan. Kaya ikaw pala ang sikat na polyglot, sabi ni Carmen, nang may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Pinag-uusapan ka ng buong sentro. Ang dalaga na humamon kay Hukom Mendoza at nabuhay upang ikuwento ito. Umupo si Valentina sa itaas na bunk bed. Naramdaman ang manipis at matigas na kutson sa ilalim ng kanyang katawan. Hindi siya agad sumagot. Pagod siya, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Ang adrenaline ng pagdinig ay naglaho. Iniiwan lamang ang isang mabigat na kawalan sa kanyang dibdib. Hindi ako sikat. Sa wakas ay sinabi niya, ako lang ay isang taong napagod na minamaliit. Nagbitiw si Carmen ng tuyong tawa. Dito sa loob, lahat tayo ay pagod sa isang bagay. Ang pagkakaiba ay karamihan ay sumuko na. May apoy ka pa. Delikado iyan sa lugar na tulad nito. Delikado? Bakit? Dahil mas masakit ang pag-asa kaysa sa pagbibitiw. Isinara ni Carmen ang kanyang libro. Talagang nagsasalita ka ng 10 wika? Tumango si Valentina, nakatingin sa may mantang kisame ng selyula. Limasa, sa katunayan. Ngunit walang nagtanong. Limasa, tuwang-tuwa si Carmen. Paano posible na ang isang dalaga na tulad mo ay nagsasalita ng 11 wika? Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman ni Valentina ang kagustuhang magsalita. Marahil dahil hindi siya tiningnan ni Carmen ng may pagkutya o paghamak. Marahil dahil sa maliit na nakakulong na espasyo, silang dalawa ay 2 tao lamang na sinusubukang mabuhay. Ang aking lola, simula ni Valentina, ang kanyang boses ay lumambot sa alaala. Si Lola Lucia, nagtrabaho siya sa buong buhay niya bilang katulong sa mga diplomatikong pamilya. Sa tuwing umaalis ang isang pamilya, darating ang isa pa, mga Aleman, Pranses, Chino, Ruso, Arabe. Natuto siya ng mga bahagi ng lahat ng mga wikang iyon upang makipag-ugnayan, upang maging kailangan. Nakikinig ng tahimik si Carmen at nagpatuloy si Valentina. Nang mamatay ang aking mga magulang sa isang aksidente sa bus, ako ay 5 taong gulang. Kinuha ako ng aking lola at dinala ako sa lahat ng mga bahay na iyon. Habang siya ay naglilinis, nagluluto at nagpaplantsa, umuupo ako kasama ang mga anak ng mga pamilyang iyon. Naglaro ako kasama sila. Kumain kasama sila, natuto kasama sila. Ang kanyang boses ay bahagyang bumagsak habang naaalala. Ang mga diplomat ay nagbabago tuwing 2 o 3 taon. Sa tuwing nagkakaroon ako ng kaibigan, umaalis siya. Sa tuwing natututo akong makipag-ugnayan ng perpekto sa isang wika, darating ang isang bagong pamilya na may ibang wika. Ngunit hindi ako tumigil sa pag-aaral. Iyon ang aking paraan upang mapanatiling buhay ang mga alaalang iyon, ang mga koneksyon na iyon. At ang iyong lola? Mahinahong tanong ni Carmen. Namatay 2 taon na ang nakakaraan. Atake sa puso. 50 taon ng pagtatrabaho mula umaga hanggang gabi ang pumatay sa kanya. Mariing ipinikit ni Valentina ang kanyang mga mata. At naiwan ako mag-isa. Walang formal na edukasyon. Walang mga sertipiko na magpapatunay sa aking alam. Tanging mga wika sa aking isip. At walang paraan upang patunayan na totoo ang mga ito. Kaya nagsimula kang magtrabaho bilang tagasalin. Kumpletong sabi ni Carmen. Sinubukan kong makakuha ng trabaho sa mga opisyal na ahensya, ngunit lahat sila ay gustong may degree sa kolehiyo, internasyonal na sertipikasyon. Walang sinuman ang gustong bigyan ako ng pagkakataong patunayan ang kaya kong gawin. Ang pagkadismaya ay malinaw sa kanyang boses. Kaya gumawa ako ng sarili kong negosyo. Nag-aalok ako ng aking mga serbisyo sa internet, mas mura kaysa sa malalaking ahensya, at ginawa ko ang trabaho ng perpekto. Kaya, bakit ka narito? Idinilat ni Valentina ang kanyang mga mata at direktang tiningnan si Carmen.
dahil nagpasya ang isang tao na imposible para sa isang dalaga na walang edukasyon sa kolehiyo na gawin ang ginagawa ko. Iniulat nila ang aking mga serbisyo bilang pandaraya nang hindi man lang sinusuri ang kalidad ng aking trabaho, at ngayon narito ako naghihintay na patunayan ang isang bagay na hindi ko dapat pinatunayan. Pinutol ng tunog ng mga yabag na papalapit ang kanilang usapan. Bumukas ang pinto at muling lumitaw si Pulis Ramirez nang may seryosong ekspresyon. "Reyes, may bisita ka?" Silid konsultasyon. Bumaba si Valentina sa bunk bed na naguguluhan. Wala siyang tinawagan, wala siyang matatawagan. Ang silid konsultasyon ay isang maliit na espasyo na hinati ng isang metal na mesa. Nakaupo sa kabilang panig si Abogada Marisa Lopez, ang kanyang public defender, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay may isang babae na hindi kilala ni Valentina, elegante, profesional, na may leather briefcase. Sa mesa, Valentina, siya si Dr. Lena Reyes, pagpapakilala ni Marisa. Siya ay isang forensic psychologist. Hiniling ni Piskal Garcia ang isang psychological evaluation bago ang susunod na pagdinig. Naramdaman ni Valentina ang isang buhol na nabubuo sa kanyang tiyan. Asterisk. Psychological evaluation. Asterisk. Bakit? Kalmado at profesional na nagsalita si Dr. Reyes. Ito ay standard procedure sa mga kaso kung saan ang akusado ay nagpapakita ng mga pag-uugali na maaaring ituring na hindi karaniwan. Ang iyong paghaharap kay Hukom Mendoza ay nagdulot ng ilang pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan, ipagtanggol ang sarili ay hindi karaniwang pag-uugali. Naramdaman ni Valentina ang pagtaas ng galit. Hindi iyon ang punto. Mabilis na namagitan si Marisa. "Valentina, makinig ka. Sinusubukan ng piskal na bumuo ng isang profile na nagpapahiwatig na mayroon kang mga tendensya sa pathological fantasy. Gusto nilang ipagtanggol na talagang naniniwala ka na nagsasalita ka ng mga wikang iyon kahit sa totoo ay hindi. Iyon ay katawa-tawa." Tinapik ni Valentina ang mesa gamit ang kanyang palad. "Hindi ako baliw. Walang nagsasabi na baliw ka." Pinanatili ni Dr. Reyes ang kanyang neutral na tono. "Ngunit kailangan kong gawin ang aking evaluation. Mayroon akong ilang tanong para sa iyo at kailangan kong maging ganap kang matapat sa akin." Sa sumunod na oras, sinagot ni Valentina ang tanong pagkatapos ng tanong tungkol sa kanyang pagkabata, tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, tungkol sa pamumuhay kasama ang kanyang lola, tungkol sa pag-aaral ng mga wika, tungkol sa pagiging malungkot, tungkol sa kanyang mga takot, kanyang mga pangarap, kanyang mga pagkadismaya. Masigasig na nagtala si Dr. Reyes, imposibleng basahin ang kanyang ekspresyon. "Isang huling tanong," sabi niya sa wakas. "Naramdaman mo na ba na hindi ka naiintindihan ng mga tao, na nabubuhay ka sa ibang mundo kaysa sa iba?" Maingat na nag-isip si Valentina bago sumagot. "Araw-araw ng buhay ko, ngunit hindi dahil baliw ako, kundi dahil nabuhay ako sa mga mundong hindi kailanman mararanasan ng karamihan sa mga tao. Nagsalita ako sa mga wikang hindi kailanman matututunan ng karamihan. Nakita ko kung paano makakapagtayo ng tulay ang mga salita o makakapagtayo ng pader. Kaya oo, nabubuhay ako sa ibang mundo, ngunit totoo iyon. Totoo iyon gaya ng prejudice na nagdala sa akin dito." Isinara ng doktora ang kanyang notebook. "Salamat sa iyong kooperasyon, Valentina. Ihahain ko ang aking ulat bago ang pagdinig." Nang umalis siya, lumapit si Marisa kay Valentina. Nag-aalala ang kanyang ekspresyon. "Mayroon pa akong kailangan mong malaman. Nakipag-ugnayan si Hukom Mendoza sa Universidad ng Pilipinas, ngunit hindi lang para kumuha ng mga evaluator. Ano ang ibig mong sabihin?" Sinuri niya ng mas malalim ang iyong background. Inilabas ni Marisa ang ilang dokumento mula sa kanyang bag. "Ilang taon na ang nakakaraan, noong 17 ka, nag-apply ka para sa isang scholarship sa Akademya ng mga Pandaigdigang Wika. Naaalala mo ba yon?" Dahan-dahang tumango si Valentina. "Tinanggihan ako. Sabi nila ay hindi makatotohanan ng aking aplikasyon dahil inaangkin kong nagsasalita ng napakaraming wika para sa aking edad. Eksakto. At ginagamit iyon ni Hukom Mendoza bilang ebidensya na matagal ka nang nagsisinungaling tungkol sa iyong mga kakayahan." Ipinagtatanggol niya na ito ay isang pattern ng mapanlinlang na pag-uugali. Ang silid ay tila lumiit sa paligid ni Valentina. Sa tuwing susubukan niyang umusad, itinutulak siya ng sistema pabalik. Bawat pagtatangka upang patunayan ang kanyang halaga ay naging isa pang ebidensya laban sa kanya. "Mayroon pa bang iba?" tanong niya. Kinatatakutan ang sagot. Nag-alinlangan si Marisa bago magpatuloy. "Ang mga evaluator na darating, espesipikong hiniling ni Hukom Mendoza
ang pinakamahigpit na propesor, kilala sa pagiging sobrang istrikto. Hindi sila darating upang bigyan ka ng patas na pagkakataon, Valentina. Darating sila upang wasakin ka. Ang katahimikan na sumunod ay nakapanghihilakbot. Naramdaman ni Valentina ang bigat ng buong sistema ng hudikatura na pumipindot sa kanya, sinusubukang durugin ang kislap ng pag-asa na nananatili pa rin sa kanyang dibdib. Gaano katagal ako mayroon? Tanong niya sa wakas. 2 pang araw. Sa makalawa na ang pagdinig. Kung gayon kailangan kong gamitin ang bawat segundo. Tumayo si Valentina, ang kanyang determinasyon ay bago sa kabila ng lahat. Marisa, kailangan mong kunan ako ng isang bagay. Mga libro, materyales sa pag-aaral, sa lahat ng wikang mahahanap mo, kung pahihirapan nila ito. Kung gayon maghahanda ako na parang hindi pa kailanman sa buhay ko. Tiningnan siya ni Marisa nang may halo ng paghanga at kalungkutan. Valentina, kahit patunayan mo na nagsasalita ka ng mga wikang iyon, may iba pang mga kaso ang piskal. Ang mga kliyente na nagulat ng pandaraya, ang mga reklamo tungkol sa maling pagsasalin. Maling pagsasalin? Pinutol siya ni Valentina. Anong maling pagsasalin? May 3 kliyente na nagsasaad na ang mga pagsasalin na ginawa mo ay naglalaman ng malubhang pagkakamali na nagdulot sa kanila ng pagkalugi sa pera at reputasyon. Naramdaman ni Valentina na parang sinuntok siya sa tiyan. Imposible iyan. Sinusuri ko ang bawat pagsasalin ng 3 beses. Meticulous ako. Kailanman, hindi ako magbibigay ng anumang may malubhang pagkakamali. Mayroon ka bang kopya ng mga pagsasalin na iyon? Lahat, sa aking computer. Ngunit kinumpis ka iyon ng pulisya bilang ebidensya. Nagtala si Marisa. Hihilingin ko ang access sa mga file na iyon. Kung mapapatunayan natin na tama ang mga pagsasalin, iyon ay magwawasak sa bahagi ng akusasyon ng piskal. Nang bumalik si Valentina sa kanyang selyula, naghihintay si Carmen ng may kuryosong ekspresyon. Masamang balita, papalala ng papalala. Umupo si Valentina sa kanyang bunk bed. Hindi lang ako kailangang patunayan na nagsasalita ako ng 10 wika sa harap ng mga propesor na nagpasya na nagsisinungaling ako. Kailangan ko ring patunayan na ang mga pagsasalin na alam kong ginawa ko ng tama ay walang pagkakamali at ipagtanggol ang aking sarili mula sa isang psychological evaluation na malamang ay ipipinta ako bilang may delusion. Mahinang sabi ni Carmen. Nang sinabi kong may apoy ka, hindi ako nagbibiro. Ngunit Valentina, sigurado ka ba na gusto mong ipagpatuloy ito? Maaari kang tumanggap ng isang kasunduan, magsilbi ng mas mababang sentensya, ipagpatuloy ang iyong buhay. Ipagpatuloy ang aking buhay at sumuko? Tiningnan ni Valentina ang kisame. Tanggapin na tama ang mundo at mali ako. Hindi ko kaya, Carmen. Kung susuko ako ngayon, pinagtataksilan ko ang aking lola, ang lahat ng mga taon ng pag-aaral, ang lahat ng mga dalaga, na tulad ko ay may talento, ngunit walang mga papel na magpapatunay nito. Kung gayon, magpahinga ka. Pinatay ni Carmen ang ilaw ng selyula. Dahil sa loob ng 2 araw, kakailanganin mo ang bawat gramo ng lakas na mayroon ka. Sa dilim, ipinikit ni Valentina ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makatulog. Ang kanyang isip ay nagrepaso ng bokabularyo, gramatika, idioma sa bawat wika na kanyang natutunan. Ngunit higit pa roon, naisip niya ang lahat ng mga pagkakataon na siya ay minamaliit, hindi pinansin, tinanggal. Handa na ang mundo na makita ang kanyang kakayahan, umaasa lang siya na sapat iyon. Dumating ang madaling araw sa sentro ng detensyon nang may mabigat na katahimikan na tanging sa mga lugar kung saan ang kalayaan ay isang malayong alaala lamang matatagpuan. Hindi nakatulog si Valentina. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagkapagod, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na nagpoproseso ng mga verbal conjugation, grammatical structure, mga ekspresyong idiomatiko sa Mandarin, Arabic, German, French. Mahinang humilik si Carmen sa ibabang bunk bed, isang nakakapanatag na tunog sa gitna ng napakaraming kawalan ng katiyakan. Ginugol ni Valentina ang gabi na bumubulong ng mga salita ng mahina, ang bawat wika ay dumadaloy na parang ilog na nagtatagpo sa karagatan ng kanyang alaala. Pinutol ng tunog ng mga yabag na papalapit ang kanyang konsentrasyon. Masyado pang maaga para sa almusal. Bumukas ang metal na pinto at lumitaw si Pulis Ramirez ng may seryosong ekspresyon. Reyes, may bisita ka? Silid konsultasyon. Ngayon, nagising nang bigla si Carmen. Sa ganitong oras, sino ang bumibisita bago ang bukang liwayway? Bumaba si Valentina sa kanyang bunk bed. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso.
Sinundan niya si Ramirez sa walang laman na mga pasilyo. Ang alingaw-ngaw ng kanilang mga yabag ay umalingaw-ngaw na parang mga tambol ng digmaan. Nang dumating sila sa silid konsultasyon, malinaw ang pagtataka sa mukha ni Valentina. Nakaupo sa kabilang panig ng mesa, may isang lalaking Asyano na may nalulungkot na ekspresyon at isang briefcase ng negosyo sa kanyang mga binti. Agad niya itong nakilala. Engineer Lim, bulong ni Valentina, hindi makapaniwala. Biglang tumayo si David Lim, nanginginig ng malinaw ang kanyang mga kamay. Siya ay isa sa 3 kliyente na nag-ulat sa kanyang mga pagsasalin bilang mapanlinlang. Nagtatrabaho siya para sa isang kumpanya ng teknolohiya na nangangailangan ng mga dokumento na isinalin mula sa Ingles patungong Mandarin para sa isang pagpapalawak sa Tsina. Bebe Reyes, ako. Kailangan kong kausapin ka. Ang kanyang boses ay putol-putol, na parang bawat salita ay nagdulot sa kanya ng pisikal na pagsisikap. Wala akong gaanong oras. Hindi alam ng aking abogado na narito ako. Isinara ni Ramirez ang pinto, ngunit nanatili sa loob. Standard protocol para sa mga bisita na hindi opisyal na pinahintulutan. Ano ang ginagawa mo dito? Dahan-dahang umupo si Valentina, sinusubukang iproseso ang surreal na sitwasyong ito. Hinimas ni Lim ang kanyang mukha at napansin ni Valentina ang malalim na eye bags, ang tensyon sa kanyang mga balikat. Dumating ako upang sabihin sa iyo ang katotohanan na dapat kong sinabi mula sa simula. Ang katahimikan na sumunod ay napakalalim na maririnig ni Valentina ang kanyang sariling pulso. Ang iyong mga pagsasalin ay perpekto. Ibinulalas ni Lim ang mga salita na parang pinigil niya ang kanyang hininga sa loob ng ilang buwan. Ang bawat dokumento na isinalin mo para sa aking kumpanya ay walang kamali-mali. Mas mahusay kaysa sa anumang profesional na ahensya na ginamit namin noon. Yumanga ang mga kasosyo sa Beijing sa teknikal na katumpakan at kultural na pagiging sensitibo. Naramdaman ni Valentina na parang gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Kung gayon, bakit? Dahil natuklasan ng aking amo, ang CEO, na inupahan ko ang iyong mga serbisyo nang hindi sinusuri ang iyong mga kredensyal sa universidad. Yumuko si Lim, malinaw ang kahihiyan sa bawat linya ng kanyang mukha. Binantaan niya akong sisantihin kung hindi ako makakahanap ng paraan upang bigyang katwiran kung bakit gumastos ako ng pondo ng kumpanya sa isang unlicensed translator at nagpasya siyang sirain ang aking buhay upang iligtas ang kanyang trabaho. Naramdaman ni Valentina ang halo ng galit at paglilinis ng pangalan na lumalaki sa kanyang dibdib. Hindi iyon ganoon kasimple. Itinaas ni Lim ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga luhang hindi umagos. Iminungkahi ni Abogado Roberto Fuentes, ang corporate lawyer ng aming kumpanya, na iulat namin ang mga pagsasalin bilang may depekto. Sinabi niya na iyon lamang ang paraan upang mabawi ang pera at maprotektahan ang kumpanya mula sa anumang legal na pananagutan. Iminungkahi niyang magsinungaling? Tumataas ang boses ni Valentina. Iminungkahi niyang protektahan ang mga interes ng korporasyon, mapait na pagtatama ni Lim sa mundo ng negosyo. Bebe Reyes, ang katotohanan ay pangalawa lamang sa kaligtasan ng pananalapi. Ngunit hindi ako makatulog simula nang pirmahan ko ang maling pahayag na iyon. Mayroon akong anak na babae na kasing edad mo. Sa tuwing tinitingnan ko siya, nakikita ko ang iyong mukha sa balita na hinuhusgahan sa publiko para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Huminga ng malalim si Valentina, sinusubukang pigilan ang mga emosyon na nagbabanta na umapaw. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Bakit hindi bago ang paglilitis? Dahil duwag ako, aming ni Lim ng may putol-putol na boses. Dahil kailangan ko ang aking trabaho, ang aking sahod, ang aking reputasyon. Ngunit ang makita ang ginawa nila sa iyo, ang makita si Hukom Mendoza na tumatawa sa iyo sa telebisyon, ay masyado na. Sinabi sa akin ng aking asawa kagabi na hindi na niya kayang mamuhay kasama ang isang lalaking walang dangal, at tama siya. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang briefcase. Narito ang lahat. Mga kopya ng orihinal na pagsasalin na may pag-apruba ng aming mga kasosyo sa Beijing. Mga email kung saan partikular nilang pinupuri ang iyong trabaho. At ang aking sworn statement na umaaming nagsinungaling ako sa ilalim ng corporate pressure. Kinuha ni Valentina ang sobre ng may nanginginig na mga kamay. Mabigat iyon, puno ng mga pahina na maaaring ganap na magbago sa kanyang kaso. Engineer Lim, nauunawaan mo ba ang ibig sabihin nito para sa iyo? Mahinahong tanong niya. Ang umamin sa panunumpa ng kasinungalingan ay maaaring magdala sa iyo sa bilangguan, alam ko.
Malungkot na ngumiti si Lim. Ngunit mas gusto kong nasa bilangguan ng may buong dangal kaysa malaya bilang isang sinungaling. Ang aking anak na babae ay nararapat sa isang ama na maipagmamalaki niya. Lumapit si Ramirez sa mesa. Sir, kailangan kitang i-eskorte palabas. Irregular na ang pagbisita na ito. Tumayo si Lim, ngunit bago umalis ay direktang tiningnan niya si Valentina sa mga mata. Bebe Reyes, ikaw ay pambihira. Huwag mong hayaan ang sino man na kumbinsihin ka sa kabilang banda. At kung papayagan mo ako ng isang payo, kapag nasa bulwagan ka bukas, hindi lang ipagmalaki na nagsasalita ka ng mga wikang iyon, ipagmalaki kung bakit mahalaga iyon. Ipagmalaki na ang tunay na talento ay hindi nangangailangan ng mga sertipiko upang maging wasto. Nang umalis siya, naiwan si Valentina mag-isa sa silid. Mahigpit na hawak ang sobre na parang isang panligtas. Ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay sa wakas ay nagsimulang umagos. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng kaginhawaan na halo ng galit sa lahat ng kanyang dinanas dahil sa mga kasinungalingan ng korporasyon. Bumukas muli ang pinto at nagmamadaling pumasok si Abogada Marisa Lopez, gusot ang buhok at may kontroladong gulat. Valentina, ano iyon? Tinawagan ako ni Ramirez na narito raw si David Lim. Anong gusto niya? Inabot ni Valentina ang sobre. Ang ating kaligtasan. Habang nerbiyosong sinusuri ni Marisa ang mga dokumento, lumaki ang kanyang mga mata sa bawat pahina. Ito ay hindi ka panipaniwala. Sa pamamagitan nito ay ganap nating mababagsak ang mga kaso ng pandaraya. Mapapatunayan natin na tama ang mga pagsasalin at na ang mga akusasyon ay gawa-gawa lamang. Ngunit, magiging sapat ba iyon? Tanong ni Valentina. Kailangan ko pa ring patunayan na nagsasalita ako ng mga wika at malamang ay sasabihin ng piskal na nagsisinungaling si Lim ngayon upang tulungan ako. Tama ka, umupo si Marisa. Mabilis na gumagana ang kanyang isip. Kailangan natin ng higit pa. Kailangan nating hanapin ang iba pang 2 kliyente na nag-akusa sa iyo. At paano nating gagawin iyon mula dito? Inilabas ni Marisa ang kanyang cellphone. Hayaan mo sa akin. May mga contact. Ako. Kung nagkaroon ng attack of conscience, si Lim baka ang iba rin. Sa sumunod na mga oras, habang ini-eskorte si Valentina pabalik sa kanyang selyula, abala si Marisa sa pagtawag, pagpapadala ng mga email at paggalaw ng bawat contact na mayroon siya sa kanyang legal na arsenal. Bumalik sa selyula, tiningnan ni Carmen si Valentina ng may kuryosidad. May nagbago, simpleng sabi niya. Iba ang ekspresyon mo. Isa sa aking mga nag-akusa ay dumating upang umamin na nagsinungaling siya. Umupo si Valentina, pinoproseso pa rin ang lahat. Kaya pala, perpekto ang aking mga pagsasalin. Maling inakusa ako upang protektahan ang mga interes ng korporasyon. Mahinang sumipol si Carmen. Ang sistema ay pinoprotektahan ang sarili nito. Kwento ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagkaroon ng lakas ng loob ang isang tao na sabihin ang katotohanan. Tiningnan ni Valentina ang maliit na mataas na bintana. Isinugal niya ang lahat upang linisin ang aking pangalan. At nagbibigay ba iyon sa iyo ng pag-asa? Nagbibigay ito sa akin ng higit pa sa pag-asa. Nagbibigay ito sa akin ng patunay na hindi ako baliw, na hindi ako mali, na mali ang mundo tungkol sa akin. Isang tunog ng metal ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ito ang oras ng mobile library, isang kariton na dumadaan 2 beses sa isang linggo na may mga libro para sa mga bilanggo. Isang dalaga ang nagtutulak ng kariton, humihinto sa bawat selyula. Nang dumating siya sa Cellula 47, nakilala siya ni Valentina. Siya si Sofia Gonzalez, isang dalaga na halos 17 taong gulang na nakita niya sa dining hall. Mayroon siyang matatalinong mata at ang partikular na kalungkutan ng isang taong nakakita ng napakarami habang napakabata. Mayroon ba kayong kailangan na libro? Mahinahong tanong ni Sofia. Mayroon ka bang anumang sa wikang banyaga? Umaasang tanong ni Valentina. Nagningning ang mga mata ni Sofia. Ikaw ba ang dalaga na magpapatunay na nagsasalita ng 10 wika? 11. Sa katunayan, mayroon ako para sa iyo. Nerbyosong tumingin si Sofia sa magkabilang panig ng pasilyo bago kumuha ng isang balot na nakabalot sa papel. Hiniling ng iyong abogado na dalhin ko ito sa iyo. Hindi ko dapat gawin, ngunit sa palagay ko ay naniniwala ako sa mga ikalawang pagkakataon. Tinanggal ni Valentina ang balot at nakakita ng 6 na libro sa iba't ibang wika. Mandarin, Arabic, Ruso, German, French at Portuguese. Hindi ito ordinaryong libro, kundi mga komplikadong technical legal text. Sinabi ng iyong abogado na magsanay ka sa mga ito, bulong ni Sofia. Susubukan ka ng mga propesor,
bukas na magkamali sa espesyal na teknikal na bokabularyo. Paano mo nalaman? Dahil isa sa kanila, si Profesor Ramon Mondela Cruz, ay dumating upang magpakonsulta tungkol sa legal na bagay dito ilang araw na ang nakakaraan. Narinig ko siyang nakikipag-usap sa direktor tungkol sa kung paano ibunyag ang isang impostor na nag-aangkin ng imposible na kakayahan sa wika. Nanlamig ang dugo ni Valentina. Mayroon pa siyang sinabi. Sinabi niya na naghanda siya ng mga espesyal na teknikal na teksto sa bawat wika, medikal, legal, siyentipikong bokabularyo, mga bagay na tanging ang isang may taon ng formal na pag-aaral sa unibersidad ang makakaalam. Umupo si Carmen sa kanyang bunk bed. Iyan ay pandaraya. Naghahanda sila ng isang pagsusulit na idinisenyo upang mabigo ka. Hindi pandaraya kung hindi sila nangako na maging patas. Binuksan ni Valentina ang unang libro. Ang kanyang mga mata ay dumadaloy sa mga pahina sa Mandarin. Ngunit maaari akong matuto. Lagi akong nakakatuto. Mayroon kang mas mababa sa 24 na oras, sabi ni Sofia. Paano mo kabisaduhin ang teknikal na bokabularyo sa 6 na wika sa isang araw? Tiningnan siya ni Valentina ng may matinding determinasyon na nagpanatili sa kanya na buhay sa buong buhay niya. Sa parehong paraan na ginawa ko ang lahat, nang hindi sumusuko. Nang umalis si Sofia, tiningnan ni Carmen si Valentina na bumubukas ng libro pagkatapos ng libro. Ang kanyang konsentrasyon ay ganap. Alam mo ba kung ano ang pinakakahanga-hanga sa iyo? Sabi ni Carmen pagkatapos ng mahabang katahimikan. Hindi ang nagsasalita ka ng mga wika, kundi ang hindi mo kailanman tinatanggap ang pagkatalo bilang isang opsyon. Sabi ng lola ko, sasabihin sa iyo ng mundo ng libu-libong beses na hindi mo kaya. Kailangan mo lang patunayan ng isang beses na kaya mo. Ginugol ni Valentina ang natitirang bahagi ng araw at ang buong gabi na nakalubog sa mga librong iyon. Halos hindi siya kumain, halos hindi siya gumalaw. Dinadala ni Carmen ang kanyang tubig. Pinapaalalahanan siyang huminga. Ngunit si Valentina ay nasa ibang mundo. Isang mundo ng mga salita, kahulugan, mga koneksyon sa wika. Nang magsimulang sumilip ang unang liwanag ng bukang liwayway sa mataas na bintana, isinara ni Valentina ang huling libro. Ang kanyang mga mata ay pula. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagkapagod. Ngunit may kakaiba sa kanyang ekspresyon. Handa? Tanong ni Carmen. Handa, sagot ni Valentina. Maagang dumating si Ramirez. Reyes, oras na. Naghihintay ang iyong abogado. Ngayon ang araw. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo patungo sa labasan, nagsimulang katukin ng ibang mga bilanggo ang mga pintuan ng kanilang mga selyula. Hindi ito isang nagbabantang tunog, kundi ng suporta. Marami sa kanila ang nakarinig sa kanyang kwento. Marami sa kanila ang hinusgahan sa kung ano ang pinaniniwalaan ng sistema na sila, sa halip na sa kung ano talaga sila. Ipakita mo sa kanila. Sigaw ng isang tao. Huwag mong hayaan silang durugin ka. Sumama ang isa pang boses. Naramdaman ni Valentina ang isang kakaibang enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi siya nag-iisa. Hindi siya kailanman nag-iisa. Ang lahat ng mga hindi kilalang mukha sa likod ng mga pintuan ng metal ay mga paalala na mayroon pang mas maraming tao na tulad niya. Naghihintay ng pagkakataong patunayan ang kanilang katotohanan. Naghihintay si Marisa sa processing area nang may hindi inaasahan, isang maleta. Ano ito? Tanong ni Valentina. Ang iyong kinabukasan kung magiging maayos ang lahat. Binuksan ni Marisa ang maleta na nagbubunyag ng isang profesional na damit. Hindi ka papasok sa bulwagang iyon bilang isang akusado, papasok ka bilang ang profesional na ikaw. Habang nagpapalit si Valentina, ibinigay ni Marisa ang huling balita. Nakita ko ang pangalawang kliyente. Handa siyang magpatotoo na mali rin ang kanyang akusasyon. Ang ikatlo ay hindi pa sumasagot, ngunit 2 sa 3 ay sapat na upang lumikha ng makatwirang pag-aalinlangan. At ang psychological evaluation, sumimangot si Marisa. Inihain ni Dr. Reyes ang kanyang ulat. Ito ay halo-halo. Hindi nito sinasabi na baliw ka, ngunit hindi ka rin ito ganap na ipinagtatanggol. Iminumungkahi nito na mayroon kang hindi karaniwang personalidad na may mataas na kumpiyansa sa mga self-taught na kakayahan. Iyan ay isang eleganteng paraan lamang upang sabihin na hindi sila nagtitiwala sa akin. Eksakto. Kaya kailangan mong maging perpekto ngayon. Hindi lang mahusay, perpekto. Dinala sila ng sasakyan ng transportasyon sa hukuman. Iba ang hitsura ng gusali sa liwanag ng bukang liwayway. Mas marilag, mas nakakatakot, na parang isang koliseo ng Roma kung saan ang mga gladiator ay naglalaban para sa kanilang buhay. Ngunit si Valentina ay hindi na ang parehong tao
na pumasok doon ilang araw na ang nakakaraan. Ngayon ay mayroon siyang ebidensya, mayroon siyang mga kaalyado, at higit sa lahat, mayroon siyang katotohanan. Ang bulwagan ng korte ay mas puno pa kaysa sa unang pagkakataon. Puno ng mga news camera, ang bawat pinahihintulutang sulok. Ang mga mamamahayag ay bumubulong sa isa't isa, at sa unang hanay ay 10 propesor mula sa Universidad ng Pilipinas ang naghihintay ng may ekspresyon na mula sa kuryosidad hanggang sa hayagang paghamak. Pumasok si Hukom Mendoza nang may parehong pagmamataas tulad ng dati, ngunit nang magtagpo ang kanyang tingin at ni Valentina, may nagbago sa kanyang mga mata. Marahil ay kinikilala niya na hindi ito ang madaling tagumpay na kanyang inaasahan. Hayaan nang magsimula ang palabas, bulong niya, ibinagsak ang kanyang mace, at sa gayon nagsimula ang araw na magbabago sa lahat. Ang mase ni Hukom Mendoza ay umalingaw-ngaw na parang putok sa bulwagang puno ng tao. Ang sama-samang bulungan ay agad na humina, napalitan ng isang tensyon na napakalalim, na tila ang mismong hangin ay nagvivibrate sa pag-asa. Orden sa bulwagan, binigkas ni Hukom Mendoza ang mga salita ng may autoridad na tono na kanyang pinahusay sa loob ng mga dekada sa estrado. Ang kanyang mga mata ay dumaloy sa karamihan bago tumigil sa 10 propesor na nakaupo sa isang espesyal na hilera sa harap ng estrado. Mga propesor mula sa Universidad ng Pilipinas, salamat sa inyong presensya. Ngayon ay gagawin natin ang isang evaluation na, sa totoo lang ay itinuturing kong isang pag-aksaya ng oras, ngunit iginiit ng akusado na isagawa. Nakatayo si Valentina sa tabi ni Marisa, ang kanyang tindig ay tuwid sa kabila ng pagkapagod na kanyang nararamdaman sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. 25 na oras nang hindi natutulog, nag-aaral ng teknikal na bokabularyo na karamihan sa mga tao ay magtatagal ng mga taon upang master, ngunit hindi siya ang karamihan sa mga tao. Tumayo si Professor Ramon Mon de la Cruz, inaayos ang kanyang salamin nang may galaw na nagpapakita ng akademikong pagiging superior. Siya ay isang lalaking payat, may maitim na buhok na nakasipit pa atras na may gel. At ang ekspresyon ng isang taong naniniwala na ang formal na kaalaman lamang ang balidong kaalaman, iyong kamahalan. Simula niya ng may malinaw at akademikong boses. Ang aking mga kasamahan at ako ay naghanda ng isang serye ng mahigpit na evaluation. Hindi lamang ito tungkol sa pakikipag-usap sa iba't ibang wika, kundi sa pagpapakita ng teknikal na pagkadalubhasa, malalim na pag-unawa sa kultura at kakayahan sa espesyal na pagsasalin. Magpatuloy. Kuminaway si Hukom Mendoza, sumandal sa kanyang upuan na parang manonood ng isang murang magic show. Binuksan ni Profesor de la Cruz ang isang makapal na folder. Bebe, Reyes, magsisimula tayo sa Mandarin. Si Profesora Akio Tanaka, bagaman dalubhasa sa Hapon, ay dalubhasa rin sa Mandarin at susuriin ang unang bahaging ito. Tumayo ang isang babaeng Asyano na nasa katanghaliang gulang. Si Profesora Tanaka ay may kalmadong presensya, ngunit ang kanyang tingin ay analitikal, sinasala si Valentina sa bawat segundong lumipas. Nagsalita ang propesora sa Mandarin ng may perpektong kasanayan, humihingi kay Valentina na basahin ang isang medikal na teksto at pagkatapos ay ipaliwanag ang kahulugan nito sa Filipino. Inabot niya ang isang dokumento. Kinuha ni Valentina ang papel. Ito ay isang komplikadong medikal na teksto tungkol sa mga cardiovascular procedure na puno ng teknikal na terminolohiya na magpapapasa sa sinumang propesyonal na tagasalin. Pinigil ng bulwagan ang hininga. Binasa ni Valentina ang dokumento ng tahimik sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang magsalita ng may matatas na Mandarin. Ang kanyang pagbigkas ay walang kamali-mali. Ang kanyang mga tono ay tumpak. Hindi lamang niya binasa ang teksto, kundi ipinaliwanag niya ito, nagdagdag ng kultural na konteksto kung paano nagkakaiba ang ilang Chino na medikal na termino sa konsepto mula sa kanluranin. Pagkatapos ay lumipat siya sa Filipino ng walang paghinto. Isinasalin hindi lamang ang mga salita, kundi ang malalim na kahulugan. Ipinapaliwanag ang mga implikasyon ng medikal na may antas ng detalye na nagpatulala maging kay Profesora Tanaka. Bumulong ang propesora ng isang bagay sa Mandarin kay Profesor de la Cruz. Nagkomento na ang pagbigkas ni Valentina ay perpekto at imposible para sa isang taong walang formal na pagsasanay. Alam ko, sagot ni Valentina sa parehong wika, direktang nakatingin kay Tanaka. Pagkatapos ay lumipat siya sa Filipino. Dahil natuto ako mula sa pamilya Lim, mga diplomatiko na nanirahan sa Beijing ng 6 na taon.
Ang kanilang maliit na anak na babae ang nagturo sa akin hindi lamang ng wika, kundi ng mga kanta, mga laro, mga paraan ng pag-iisip. Ang wika ay hindi lamang salita, propesora, ito ay kaluluwa. Isang bulungan ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Mabilis na nagsusulat si Marco Delgado, isang mamamahayag, sa kanyang notebook. Ito ay ginto sa pamamahayag. Susunod na wika, biglang sabi ni Profesor de la Cruz, malinaw na hindi komportable sa kanyang nasaksihan. Aleman. Profesor Carl Santos. Si Profesor Santos ay isang matipunong lalaki na may bland na balbas at seryosong ekspresyon na karaniwang Aleman. Tumayo siya at nagsalita sa matigas na Aleman nang may sinasadya na komplikadong aksento, humihingi kay Valentina na ipaliwanag ang mga probisyon ng isang legal na kontrata at ang mga implikasyon ng batas nito. Inabot niya ang isang siksik na legal na kontrata, puno ng legal na terminolohiya ng Aleman, na kahit ang mga native lawyer ay mahihirapan. Binasa ito ni Valentina at muli ang kanyang sagot ay higit pa sa perpekto. Hindi lamang niya isinalin, kundi tinukoy niya ang mga posibleng legal na problema sa kontrata, tinukoy ang mga kalabuan sa wika na maaaring magdulot ng mga pagtatalo at ginawa niya ang lahat habang matataas na nagpapalit sa pagitan ng Aleman at Filipino. Tiningnan siya ni Profesor Santos nang may halo ng pagtataka at pagkalito. Tinanong niya siya sa Aleman kung saan niya natutunan ang lahat ng iyon. Sumagot si Valentina sa matatas na Aleman bago isinalin sa Filipino. Mula sa pamilya Schneider. Si Ginoong Schneider ay isang internasyonal na abogado. Pinauupo niya ako sa kanyang opisina habang siya ay nagtatrabaho. Ako ay 10 taong gulang at binabasa ko ang kanyang mga kontrata habang iniisip niya na nagdodrawing lang ako. Natutunan ko na ang legal na Aleman ay parang isang puzzle kung saan ang bawat salita ay may eksaktong bigat. Nanonood si Abogada Marisa Lopez nang may luha sa kanyang mga mata. Ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi lamang ipinapakita ni Valentina ang kakayahan, ipinapakita niya ang pagkadalubhasa. Arabic. Halos idura ni Profesor de la Cruz ang salita. Profesora Aisha Khan. Si Profesora Khan ay isang eleganteng babae na may matalino at kalkuladong ekspresyon. Nagsalita siya sa klasikal na Arabic, ang uri na ginagamit sa mga relihiyoso at akademikong teksto, sinadyang archaic at komplikado. Hiniling niya kay Valentina na basahin ang isang relihiyosong teksto at ipaliwanag ang malalim na pilosopikal na kahulugan nito. Ito ay isang teksto na may komplikadong pilosopikal na komento. Ipinikit ni Valentina ang kanyang mga mata ng isang sandali at nang idilat niya ang mga ito ay may kakaiba sa kanyang ekspresyon. Nagsimula siyang bumigkas sa Arabic. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng melodiko na ritmo na partikular sa wikang mahusay na nasasalita. Hindi lamang niya isinalin ang teksto, kundi ipinaliwanag niya ang maraming patong ng interpretasyon, ang mga sanggunian sa kasaysayan, ang mga debate sa teolohiya na nabuo ng sipi sa loob ng mga siglo. Nagsalita siya tungkol sa kung paano nagkakaiba ang klasikal na Arabic sa modernong Arabic, tungkol sa tula na likas sa bawat taludtod. Tumayo si Profesora Khan, malinaw na naantig. Paano ito posible? Nangangailangan ito ng mga taon ng pag-aaral sa teolohiya. Pamilya Al-Rahman, mahinahong sagot ni Valentina sa Filipino. Ang ama ay isang imam. Itinuro niya sa akin na ang Arabic ay hindi lamang isang wika, ito ay isang paraan ng pagtingin sa universo na ang bawat salita ay may ugat, kasaysayan, koneksyon sa ibang mga salita. Ito ay isang wika na humihinga ng tula. Hindi na nakasandal si Hukom Mendoza sa kanyang upuan, umabante na siya. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkutya tungo sa isang bagay na maaaring hindi sinasadyang paggalang. Isa-isa, inihain ng mga propesor ang kanilang mga hamon. Russo kasama si Profesor Ivan Reyes na humiling sa kanya na bigkasin ang klasikal na literatura at ipaliwanag ang komplikadong simbolismo ng literatura. Pranses na may terminolohiya sa pagluluto at paggawa ng alak na napaka-espesipiko na tanging isang sommelier o profesional na chef lamang ang makakaalam. Italiano na may opera at musika, Brazilian Portuguese na may komplikadong rehiyonal na idioma, Hapon na may maraming sistema ng pagsulat, Koreano na may masalimuot na antas ng formalidad. Bawat oras ay hindi lamang sumusunod si Valentina, kundi nalalampasan niya ang mga inaasahan at bawat oras ay nagdaragdag siya ng personal na dimensyon na iyon. Ang kwento ng pag-aaral na nagbubunyag hindi lamang ng teknikal na kaalaman, kundi ng malalim na pag-unawa at tunay na pagmamahal sa bawat wika.
Nang hilingin ni Professor Reyes na ipaliwanag ang isang sipi mula sa klasikal na literatura ng Ruso, hindi lamang isinalin ni Valentina ang mga salita, kundi nakuha niya ang malungkot na kaluluwa ng teksto, ipinaliwanag ang mga konteksto ng kasaysayan at emosyon na tanging ang isang tunay na nalulubog sa kulturang Ruso ang makakaunawa. Pamilya Ivanov, paliwanag niya. Si Ginoong Ivanov ay isang propesor ng literatura. Binabasa niya sa akin si Dostoyevsky habang naghahanda ang kanyang asawa ng borscht. Ako ay 12 taong gulang at umiiyak ako sa mga kwento. Sinabi niya sa akin na kung hindi mo maramdaman ang paghihirap ng Ruso sa mga salita, hindi mo talaga binabasa ang mga master. Ang propesora na nagsuri ng Pranses ay nagbigay sa kanya ng isang teksto tungkol sa mga alak na may napaka-espesyalisadong terminolohiya na tila idinisenyo upang pabagsakin maging ang mga profesional na tagasalin. Hindi lamang tinukoy ni Valentina ang bawat uri ng ubas, bawat rehiyon ng alak na binanggit, kundi ipinaliwanag din niya ang mga kultural na subtleties kung bakit ang ilang salitang Pranses para sa paglalarawan ng alak ay walang eksaktong pagsasalin sa Filipino. Si Monsieur Dubois ay isang sommelier, paliwanag niya ng may nostalgic na ngiti. Pinapaamoy niya sa akin ang mga alak habang siya ay nagtatrabaho. Sabi niya na ang Pranses ng alak ay likidong tula. Ang bawat salita ay nagpapahiwatig ng lupa, araw, oras. Hindi ito isinasalin, nararamdaman ito. Ngunit pagkatapos ay dumating ang sandali na magbabago sa lahat. Ang huling wika ay Hebreo. Si Profesor de la Cruz, na dalubhasa rin sa Hebreo, bukod sa Filipino, ay personal na tumayo para sa evaluation na ito. Itinago niya ang kanyang itinuring na master stroke para sa huli, Bebe Reyes. Sabi niya nang may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang huling tekstong ito ay partikular na mapaghamon. Ito ay isang sinaunang pilosopikal na tratado tungkol sa etika at hustisya. Napakakomplikado kahit para sa mga dedikadong iskolar. Inabot niya ang dokumento. Nagsimulang magbasa si Valentina at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ito pagkalito o kahirapan, kundi pagkilala. Profesor de la Cruz, dahan-dahang sabi niya, ang tekstong ito, alam ko ang tekstong ito. Alam mo? Ngumiti si Profesor de la Cruz nang may kayabangan. Malaki ang pag-aalinlangan ko na nagkaroon ka ng access sa mga sinaunang pilosopikal na manuskrito ng Hebreo. Hindi, ang manuskrito. Itinaas ni Valentina ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang bagay na mapanganib. Alam ko ang pagsasalin, dahil ako ang gumawa nito. Ang katahimikan na bumaba sa bulwagan ay ganap. Maging ang sistema ng bentilasyon ay tila huminto sa pag-ingay. Pakiulit, kinindatan ni Professor de la Cruz. Itinuro ni Valentina ang dokumento. 6 na taon na ang nakakaraan noong 17 ako. Nagtrabaho ako sa isang online translation service sa ilalim ng pseudonym. Isang anonymous na kliyente ang humiling ng pagsasalin ng pilosopikal na tratado na ito mula sa sinaunang Hebreo patungong modernong Filipino. Binayaran niya ako ng maayos, ngunit humingi ng kumpletong anonimidad. Gumugol ako ng 3 linggo sa pagtatrabaho dito. Sinasaliksik ang bawat salita, bawat konsepto. Ito ay isa sa aking mga unang profesional na trabaho. Lumingon siya kay Professor de la Cruz, lumalakas ang kanyang boses. At ikaw, Professor de la Cruz, nag-publish ng isang akademikong artikulo, 4 na taon na ang nakakaraan na pinamagatang bagong interpretasyon ng mga tekstong etikal ng Hebreo. Binasa ko ang artikulong iyon. Ginamit mo ang aking pagsasalin salita sa salita nang hindi nagbibigay ng kredito. Sumabog ang bulwagan sa nagulantang na bulungan. Nangitim ang mukha ni Professor de la Cruz. Iyan ay isang walang kabuluhang akusasyon. Bulong niya. Mayroon ka bang anumang patunay? Mayroon akong lahat ng aking mga work file, kalmadong sagot ni Valentina. Kasama ang mga translation note, mga paunang bersyon, correspondence, sa kliyente. Lahat ay nakasave sa aking computer, ang parehong computer na nasa pag-aari ng piskalya bilang ebidensya. Tumayo si Abogada Marisa Lopez. Yung kamahalan, hinihiling ko ang agarang access sa mga digital file na iyon. Kung totoo ang sinasabi ng aking kliyente, hindi lamang nito ipinapakita ang kanyang kakayahan, kundi ibinubunyag din nito ang akademikong pandaraya. Ang piskal na si Dave Garcia ay parang isang hayop na nasa kanto. Iyong kamahalan, ito ay isang distraction. Hindi ito mahalaga sa kaso, hindi mahalaga. Sa wakas ay nakahanap ng boses si Hugo Mendoza. Piskal Garcia, kung mapapatunayan ng akusado na ang isa sa mga evaluator
na pinili ko ay gumamit ng kanyang trabaho ng walang kredito, iyan ay napakahalaga sa kasong ito. Ipinapakita nito na hindi lamang siya may kakayahan, kundi may kakayahan na siya sa loob ng maraming taon. Lumingon siya kay Profesor De La Cruz. Ang kanyang ekspresyon ngayon ay malamig. Profesor De La Cruz, mayroon ka bang sasabihin? Binuka at isinara ni Profesor De La Cruz ang kanyang bibig na parang isda na wala sa tubig. Tiningnan siya ng ibang profesor ng may halo ng pagkabigla at pagkadismaya. Sa mundo ng akademya, ang pandaraya ay ang hindi mapapatawad na kasalanan. Ako. Natanggap ko ang pagsasalin na iyon mula sa isang kasamahan. Hindi ko alam na galing iyon sa isang online service. Ipinagpalagay ko na ito ay pampublikong trabaho. Ipinagpalagay. Tumayo si Profesora Khan. Ang kanyang boses ay matalas. Profesor De La Cruz, ang akademikong protocol ay nangangailangan ng pag-verify ng pinagmulan ng lahat ng material. Ito ay pangunahin. Idinagdag ni Profesor Santos ng may seryosong tono. Kung totoo ito, kailangan ng Universidad ng Pilipinas na formal na imbestigahan. Ibinagsak ni Hukom Mendoza ang kanyang mace, orden, Sheriff Cruz, dalhin ang computer mula sa ebidensya. Ngayon, habang naghihintay, nanatili si Valentina. Malakas ang tibok ng kanyang puso, ngunit kalmado ang kanyang ekspresyon. Naghintay siya ng 6 na taon para sa sandaling ito. 6 na taon simula nang makita niya ang kanyang trabaho na inilathala sa ilalim ng pangalan ng iba. Hindi niya kailanman naisip na darating ang hustisya sa ganitong paraan, ngunit ang buhay ay may kakaibang paraan upang isara ang mga bilog. Bumalik si Sheriff Cruz bitbit ang laptop sa isang evidence bag. Binuksan ito ng teknisyan ng korte. At sa ilalim ng pangangasiwa ng hudikatura, nag-navigate si Marisa sa mga wile na itinuro ni Valentina. Naroon ang lahat. Ang mga paunang bersyon ng pagsasalin na may petsang 6 na taon na ang nakakaraan, ang mga detalyadong note na nagpapaliwanag sa bawat desisyon sa pagsasalin, ang mga email sa kliyente, at ang pinaka-nakakakondena, ang huling bersyon. Magkapareho salita sa salita sa inilathala ni Profesor De La Cruz sa kanyang di umano'y orihinal na artikulo. Personal na sinuri ni Hukom Mendoza ang mga file. Ang kanyang ekspresyon ay lumalalim sa bawat dokumento na kanyang sinusuri. Sa wakas ay itinaas niya ang kanyang tingin kay Profesor De La Cruz. Profesor, mariing iminumungkahi ko na makipag-ugnayan ka sa iyong unyon. Kakailanganin mo ng legal na representasyon. Lumingon siya sa iba pang 9 na profesor. Mayroon pa bang may pag-aalinlangan tungkol sa kakayahan sa wika ni Bebe Reyes? Isa-isa. Bawat profesor ay umiling. Tumayo pa si Profesora Khan. Iyong kamahalan, sa loob ng 20 taon ko sa pagsusuri ng kakayahan sa wika, hindi pa ako nakakita ng sinuman na may ganitong kadalubhasaan na ipinakita ng dalagang ito ngayon. Hindi lamang siya nagsasalita ng mga wikang ito, kundi nabubuhay siya sa mga ito. Nauunawaan niya ang mga ito sa mga antas na tanging karamihan sa mga akademiko ang nangangarap. At ginawa niya ito ng walang resources, ng walang pribilehiyo, tanging sa determinasyon at tunay na pagmamahal sa pag-aaral. Umalihanggaw ang mga salita ni Profesora Khan sa bulwagan. Sumandal si Hukom Mendoza sa kanyang upuan, hinimas ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, ay tila siya tunay na hindi sigurado kung paano magpatuloy. Piskal Garcia, sabi niya sa wakas, mayroon ka pa bang ibang ihaharap? Dahan-dahang tumayo ang piskal. Alam niyang talo na siya. Iyong kamahalan, sa liwanag ng mga pag-unlad na ito, at isinasaalang-alang na 2 sa 3 nagrereklamong kliyente ay binawi ang kanilang mga akusasyon at umaming nagsinungaling sa ilalim ng corporate pressure, ang piskalya ay humihiling na bawiin ang lahat ng mga kaso. Ang bulungan sa bulwagan ay naging ugong. Paulit-ulit na ibinagsak ni Hukom Mendoza ang kanyang mase. Orden! Orden sa aking bulwagan. Nang bumalik ang katahimikan, tiningnan ni Hukom Mendoza si Valentina ng matagal. Sa kanyang mga mata ay may isang bagay na hindi pa kailanman naroon noon. Humingi ng tawad, Beb. Reyes, simula niya, ang kanyang boses ay hindi karaniwang mahina. Ang korte na ito ay may utang na tawad sa iyo. May utang akong tawad sa iyo. Pinahintulutan kong balutin ng prejudice ang aking paghuhusga. Ipinagpalagay ko na ang pambihirang talento ay nangangailangan ng institusyonal na balidasyon, samantalang ipinagmalaki mo na ang tunay na talento ay lumalampas sa mga institusyon. Huminto siya, na parang ang mga susunod na salita ay nagdulot sa kanya ng pisikal na pagsisikap na bigkasin. Lahat ng kaso laban sa iyo ay binawi. Malaya ka sa lahat ng akusasyon. Bukod pa rito,
Iniuutos ko na ang iyong computer at lahat ng iyong personal na ari-arian ay ibalik sa iyo agad. Ibinagsak niya ang mace sa huling pagkakataon. Ang kasong ito ay sarado. Sumabog ang bulwagan sa palakpakan. Yakap-yakap ni Marisa si Valentina, parehong umiiyak. Nagtatakbuhan ang mga mamamahayag patungo sa mga labasan upang ilathala ang balita. Pinapaligiran ng mga propesor si Valentina, nag-aalok ng mga paghingi ng tawad, mga alok ng trabaho, mga pagkakataong pang-akademiko. Ngunit isang bagay lamang ang nasa isip ni Valentina. Sa wakas, pagkatapos ng isang buong buhay na minamaliit, narinig ng mundo ang kanyang boses, at ang boses na iyon ay nagsalita sa 11 wika. Ang mga pintuan ng sentro ng detensyon ng Bagong Pag-asa ay bumukas ng may tunog ng metal na umalingaw-ngaw na parang makalangit na musika. Ginawa ni Valentina ang kanyang unang hakbang bilang isang malayang babae sa loob ng ilang araw na tila taon. Tumama sa kanyang mukha ang araw ng hapon nang may tindi na halos ikinabigla niya. Kalayaan, paglilinis ng pangalan, hustisya. Ngunit ang eksena na naghihintay sa labas ay hindi ang katahimikan na kanyang inaakala. 10 mamamahayag ang sumugod sa kanya na parang mga alon na bumubulusok sa dalampasigan, kumikislap ang mga kamera, umaabot ang mga microphone na parang mga tentacle, mga boses na sumisigaw ng mga tanong na nagsasama-sama sa isang hindi maintindihan na gulo. BBRAS, ano ang pakiramdam mo? Demanda ba ni Valentina si Hukom Mendoza? Sabihin mo sa amin ang tungkol kay Profesor De La Cruz. Totoo ba na nagsasalita ka ng 11 wika? Lumitaw si Marisa sa kanyang tabi, bumubuo ng isang protektibong kalasag gamit ang kanyang katawan habang sinusubukan nilang makalabas patungo sa naghihintay na sasakyan. Ngunit bago sila makalakad ng 2 metro, isang eleganteng babae ang direktang humarang sa kanilang daan. Siya ay matangkad, may perpektong suklay na pilak na buhok, isang suit na nagpapahiwatig ng kapangyarihan at pera. Linda Cojuangco, ayon sa corporate ID, na nakasabit sa kanyang leeg, CEO, ng Harrington Global Translation Services, BB. Reyes, pinutol ng kanyang boses ang ingay sa paligid ng may natural na autoridad. Ako si Linda Cojuangco. Kailangan kong kausapin ka ngayon. Ginang Cojuangco, kalalabas lang ng aking kliyente na magitan si Marisa. Hindi ito ang tamang oras. Lubos kong naiintindihan, ngunit ang sasabihin ko sa iyo ay hindi maaaring maghintay. Direktang tiningnan ni Linda si Valentina. Ganap na hindi pinansin si Marisa. Ang iyong kaso ay nakakuha ng internasyonal na atensyon. Mayroon akong 17 alok ng trabaho mula sa iba't ibang bansa para sa iyo. At isang mas mahalagang bagay, impormasyon tungkol sa iyong lola, na sa tingin ko ay gusto mong marinig. Natigilan si Valentina. Ang lola ko? Ano ang alam mo tungkol sa lola ko? Hindi dito. Itinuro ni Linda ang isang itim na limousine na nakaparada ng diskreto sa kalahating bloke. 5 minuto ng iyong oras. Kung pagkatapos ay gusto mong umalis, personal kitang ihahatid sa kung saan mo gusto. Mahigpit na kinurot ni Marisa ang braso ni Valentina bilang babala, ngunit may isang bagay sa mga mata ni Linda na hindi nagbabanta. Ito ay pagkaapurahan na halo ng paggalang. Sige, tanggap ni Valentina. 5 minuto. Sa loob ng limousine, malayo sa gulo ng mga mamamahayag, inabot ni Linda ang isang leather folder. 20 taon na ang nakakaraan. Ako ay Human Resources Director sa isa sa mga pinakaprestihiyosong ahensya ng pagsasalin sa bansa. Ang iyong lola, si Lucia Reyes, ay nag-apply para sa isang posisyon. Tinanggihan namin siya. Naramdaman ni Valentina ang isang kirot ng sakit sa dibdib. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil nagawa namin ang parehong pagkakamali na nagawa ng sistema sa iyo. Si Lucia ay matatas magsalita ng 6 na wika, ngunit wala siyang university degree. Tinanggihan namin siya nang hindi man lang siya sapat na sinusuri. Sumulat siya sa akin ng isang liham pagkatapos ng interview na iyon, isang liham na itinago ko sa loob ng 2 dekada dahil masyado akong nahihiya na basahin itong muli. Inilabas ni Linda ang isang kupas na sobre mula sa folder. Ang sulat kamay ay sa kanyang lola. Makikilala ito ni Valentina sa anumang lugar. Basahin mo, mariing sabi ni Linda. Nanginginig ang mga kamay ni Valentina nang buksan ang sobre at magsimulang magbasa. Ang mga salita ng kanyang lola ay dumadaloy mula sa pahina na parang isang ilog ng karunungan at sakit. Minamahal kong Valentina, hindi kita sinisisi sa pagtanggi sa akin. Ang mundo ay gumagana sa mga papel, hindi sa mga kakayahan. Ngunit gusto kong malaman mo na
Gugugulin ko ang aking buhay upang tiyakin na ang aking apo ay hindi na kailanman mamamalimos para sa mga oportunidad na nararapat sa kanya. Ituturo ko sa kanya ang lahat ng alam ko at balang araw. Kapag nagtagumpay siya, umaasa ako na matatandaan mo na ang talento ay hindi nangangailangan ng panlabas na balidasyon upang maging totoo. Natapos ni Valentina ang pagbabasa ng may luha na umaagos sa kanyang pisngi. Lagi nang alam ng kanyang lola, lagi nang planong ihanda siya para sa isang mundo na tatanggi sa kanilang dalawa. Nang makita ko ang iyong kaso sa balita, nagpatuloy si Linda ng may mahinahong boses. Agad kong nalaman kung sino ka, ang apo ni Lucia, ang batang binanggit niya sa akin sa liham na iyon. At nalaman ko na mayroon akong pagkakataong itama ang isang pagkakamali na nagawa ko 2 dekada na ang nakakaraan. Ano ang gusto mo sa akin? Direktang tanong ni Valentina. Gusto kitang upahan, hindi bilang isang karaniwang tagasalin, kundi bilang isang direktor ng unconventional talent. Ang iyong trabaho ay tukuyin at i-recruit ang mga taong tulad mo, mga taong may pambihirang kakayahan, ngunit walang tradisyonal na kredensyal, mga taong hindi pinapansin ng sistema. Ang alok ay nakakatukso, halos masyadong maganda para maging totoo, ngunit may isang bagay sa ekspresyon ni Linda na nagpapahiwatig kay Valentina na may higit pa. Ano pa? Pinilit niya. Bahagyang ngumiti si Linda. Matalas ka. Mabuti. Mayroon pa. Nagtrabaho ang iyong lola para sa maraming diplomatikong pamilya, tulad ng alam mo, ngunit may isang partikular na pamilya. Ang mga Morrison, kung saan siya nagtrabaho sa huling 5 taon ng kanyang buhay, ay mga diplomatiko mula sa Britanya. Bigla silang umalis sa bansa 3 taon na ang nakakaraan at iniwan nila ang isang bagay para sa iyo. Isang bagay na hiniling ng iyong lola na itago nila hanggang sa handa ka na. Si Ginoong Morrison ay nakipag-ugnayan sa akin kahapon pagkatapos makita ang iyong kaso sa balita. Nasa Maynila siya, gusto kanyang makita. Bago pa man makasagot si Valentina, ang kanyang telepono na bagong ibinalik ng pulisya ay nagsimulang tumunog ng walang tigil. Mga missed call, mga text message, mga abiso sa social media na sumasabog. Isang partikular na mensahe ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero na may internasyonal na prefix. B. Reyes. Ako si Ahente Samuel, Sam De La Rosa, mula sa Pambansang Kawanihan ng Pagsisiyasat, NBI. Ang iyong kwento ay umalingaw-ngaw sa milyon-milyon. Mayroon kaming panukala na maaring magpabago ng mga buhay, mangyaring makipag-ugnayan sa akin agad. Si Marisa, na sinusuri ang sarili niyang telepono, ay tumingin ng may gulat. Valentina, kailangan mong makita ito. Ipinakita niya ang kanyang screen. Ang video ng pagdinig ay kumalat sa buong mundo. Mahigit 15 milyong view sa loob ng wala pang 6 na oras. Ang hashtag na hustisya para kay Valentina ay trending sa buong mundo. Ngunit hindi lang iyon. Mayroon pang isang video na inilathala ilang minuto na ang nakakaraan. May nag-leak ng mga security footage mula sa sentro ng detensyon. Malinaw na makikita rito si Valentina na nag-aaral sa buong gabi. Bumubulong sa iba't ibang wika, naghahanda ng may determinasyon na halos lampas sa kakayahan ng tao. Pinag-uusapan ka ng buong mundo, bulong ni Marisa. Ikaw ngayon ay isang simbolo. Ayoko maging simbolo. Sagot ni Valentina ng may pagod na boses. Gusto ko lang mamuhay. Huli na para doon, praktikal na sumabat si Linda. Mayroon ka ng platform. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo dito? Muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito ay isang numero na kinikilala ni Valentina. Carmen, ang kanyang kasamahan sa selula. Valentina, kailangan mong pumunta. Apurahan. Carmen, ano ang nangyayari? Tungkol sa direktor ng sentro. Mukhang may mga sikreto rin siya at sa tingin ko ay may koneksyon sa iyong lola, ngunit hindi ako makapagsalita sa telepono. Kailangan mong pumunta. Biglang naputol ang tawag. Tiningnan ni Valentina si Marisa nang may lumalaking alarma. May mali. Kinakabahan si Carmen. Bago sila makapagpasya kung ano ang gagawin, isa pang figura ang lumitaw sa bintana ng limusin. Isang matandang lalaki na nasa edad 60, may banayad ngunit apurahang ekspresyon, mahinang kumatok sa salamin. Binaba ni Linda ang bintana. Dr. Ruiz, Ginangko Juanco, salamat sa pagtawag sa akin. Nagsalita ang lalaki ng may pino na aksento ng Britanya. BB. Reyes, ako si Fernando Ruiz. Nagtrabaho ako bilang personal na doktor ng pamilya Morrison sa loob ng maraming taon. Inasikaso ko rin ang iyong lola Lucia sa kanyang mga huling buwan. Lumabas si Valentina mula sa limusin
na naramdaman na umiikot ng napakabilis ang mundo. Nakilala mo ang aking lola? Nakilala ko siya ng napakahusay at may mga bagay tungkol sa kanyang pagkamatay na kailangan mong malaman. Mga bagay na ipinangako niya sa akin na sasabihin ko sa iyo kapag tama ang oras. Anong mga bagay? Nerbiyosong tumingin si Dr. Ruiz sa paligid. Hindi, dito. May mga taong mas gugustuhin na manatili na nakabaon ng ilang impormasyon. Ang iyong lola ay hindi namatay dahil sa simpleng atake sa puso, Bebe Reyes. May mga komplikasyon na inilihim niya. Mga komplikasyon na may kaugnayan sa isang bagay na natuklasan niya habang nagtatrabaho para sa mga Morrison. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Valentina. Ano ang natuklasan niya? Mga dokumento. Sensitibong impormasyon tungkol sa mga trafficking network na gumagamit ng mga diplomatikong pamilya bilang cover. Iniulat ng iyong lola ang mga ito sa mga autoridad, ngunit namatay siya bago pa man makapagpatotoo ng formal. Natigilan ang mundo ni Valentina. Sinasabi mo ba na ang aking lola ay, hindi ko alam ng sigurado, mabilis na pinutol ng doktor. Ang alam ko ay nag-iwan siya ng ebidensya na nakatago, ebidensya na pinrotektahan ng mga Morrison pagkatapos ng kanyang pagkamatay. At ngayon na nasa mata ka ng publiko, may mga taong gustong tiyakin na hindi na kailanman lalabas ang ebidensyang iyon. Protektibong tumabi si Marisa kay Valentina. Dr. Ruiz, seryoso ang mga akusasyong ito. Mayroon ka bang patunay? Mayroon akong kumpletong medikal na talaan ni Lucia at mayroon akong mga liham na isinulat niya sa akin sa kanyang mga huling araw. Mga liham kung saan partikular niyang binanggit na kung may mangyari sa kanya, kailangan kong makipag-ugnayan sa kanyang apo kapag sapat na siya upang harapin ang katotohanan. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang briefcase. Ito ay simula pa lamang, Bebe Reyes. Masigasig na idinokumento ng iyong lola ang lahat. Mga pangalan, petsa, mga ruta ng trafficking. Itinago niya ang lahat sa isang safety deposit box, sa isang internasyonal na bangko, at ikaw ang tanging taong autorisadong magbukas nito. Kinuha ni Valentina ang sobre ng nanginginig na mga kamay, naramdaman ang bigat nito hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Nasaan ang kahon na iyon? Manila, Makati, Philippine International Trust Bank, International Branch. Ibinigay sa akin ng iyong lola ang eksaktong direksyon bago siya mamatay. Sinabi niya, kapag ipinagmalaki ni Valentina sa mundo ang kaya niya, kapag hindi na siya maaaring balewalain o patahimikin, kung gayon ay handa na siyang malaman ang buong katotohanan. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng limusin. Sa buong buhay niya, naisip ni Valentina na ang kanyang lola ay simpleng isang katulong na mahilig sa mga wika, ngunit ngayon ay natutuklasan niya na higit pa siya roon. Isang babae na nakakita ng mga kawalang katarungan at nagkaroon ng tapang na harapin ang mga ito kahit alam ang presyo na maaaring bayaran. Mayroon pa bang iba? Idinagdag ni Dr. Ruiz. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso. Ang ikatlong kliyente na nag-akusa sa iyo, ang hindi kailanman binawi ang kanyang mga kaso, ang kanyang pangalan ay Richard Santiago. Nagtatrabaho siya para sa isang pribadong korporasyon ng seguridad na may malalim na koneksyon sa mga diplomatikong bilog. Hindi ko akalain na ito ay nagkataon lamang na siya ang tanging nagpanatili sa mga akusasyon hanggang sa huli. Iminumungkahi mo ba na ang aking akusasyon ay isinaayos? Naramdaman ni Valentina ang isang ginaw na dumaloy sa kanyang likod. Iminumungkahi ko na nang lumabas sa publiko ang iyong kaso, nakakita ang ilang tao ng pagkakataon upang discrediting ka bago ka pa man maging isang boses sa publiko, bago mo pa man matuklasan ang alam ng iyong lola. Dinukot ni Marisa ang kanyang telepono. Kailangan namin ng proteksyon ng pulisya ngayon. Ngunit bago pa man niya matawagan, biglang huminto ang isang itim na van sa harap ng limusin. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, seryoso ang ekspresyon, may federal ID na nakasabit sa kanyang leeg. Ako si Ahente Samuel, Sam De La Rosa, Beb Reyes, kailangan mong sumama sa akin. Ang iyong buhay ay maaaring nasa panganib. Paano mo nalaman kung saan ako makikita? Tanong ni Valentina. Gumagana ang kanyang survival instinct. Dahil sinusubaybayan namin ang mga komunikasyon na may kaugnayan sa iyong kaso, at kakapigil lang namin ng isang napaka-nakababahalang usapan. Mayroong isang aktibong kontrata sa iyo. May gustong tiyakin na hindi ka na kailanman makakarating sa Makati. Ang mundo na bagong nabawi ni Valentina ay malapit nang maging mas mapanganib at ang mga sagot na hinahanap niya ay libu-libong kilometro ang layo sa isang safety deposit box na naglalaman ng mga sikreto na handang patayin ng sinuman upang protektahan. Agad siyang nagpasya.
Direkta siyang tumingin kay Ahente de la Rosa. Hindi ako pupunta saan man hanggat hindi ko nakakausap si Carmen. Kailangan niya ako. Bebebe. Reyes, hindi mo nauunawaan ang bigat. Iginiit ni de la Rosa. May mga mapanganib na tao na naghahanap sa iyo sa sandaling ito. At may isang kaibigan na isinugal ang lahat upang tulungan ako nang walang sino man ang gumawa nito. Matatag na sagot ni Valentina. Hindi ko siya iiwan ngayon. Tinapik ni Marisa ang kanyang braso. Valentina, baka dapat kang makinig sa ahente. Sasama ako sa iyo, hindi inaasahang namagitan si Dr. Ruiz. Kung may koneksyon sa pagitan ng direktor ng sentro at ng natuklasan ng iyong lola, kailangan mong malaman iyon at matutulungan kitang protektahan ka. Isinara ni Linda ang kanyang telepono. May mga contact ako sa private security. Maaari akong magkaroon ng isang team doon sa loob ng 10 minuto. Bumuntong hininga si De La Rosa. Kinikilala na talo siya sa laban na ito. Sige, ngunit sasama ako sa inyo. At kung makakita ako ng anumang kahina-hinala, aalis tayo agad. 15 minuto pagkatapos, bumalik sila sa sentro ng detensyon ng Bagong Pag-asa. Ang gusali na iniwan ni Valentina ng may ginhawa, ngayon ay tinanggap siya ng may pakiramdam ng banta na hindi niya naramdaman noon. Ang mga ilaw na fluorescent ay kumikislap. Nagpapalabas ng nakakabahala na mga anino sa mga puting pasilyo. Si Pulis Daniela Dani Corpuz, isang dalagang guwardiya na may banayad na ekspresyon na laging magiliw kay Valentina, ay naghihintay sa kanila sa pasukan. Bebe, Reyes, salamat sa pagpunta. Mahinang bulong niya ng nerbyoso. Napakabalisa ni Carmen. Patuloy niyang sinasabi na may kinalaman ang direktor sa iyong lola. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito, ngunit iginigiit niya na ikaw lamang ang kanyang kakausapin. Nasaan ang Direktor Miguel Mike Reyes? Tanong ni De La Rosa ng may profesional na tono sa kanyang opisina. Nagtawag siya sa buong araw, simula nang kumalat ang kaso ni Beb. Reyes, lubos siyang kinakabahan. Ginabayan sila ni Corpuz sa mga pasilyo na masyadong kilala ni Valentina. Nang dumating sila sa Cellula 47C, nakaupo si Carmen sa kanyang bunk bed, yakap ang kanyang mga tuhod nang may ekspresyon na halo ng takot at determinasyon. Agad na tumayo si Carmen nang bumukas ang pinto. Salamat sa Diyos at dumating ka. Akala ko ay hindi ka na darating pagkatapos ng lahat ng nangyari sa iyo dito. Carmen, ano ang nangyayari? Ano ang natuklasan mo? Nerbiyosong tumingin si Carmen sa iba pang naroroon. Ipinakita ni De La Rosa ang kanyang federal ID. Lahat ng sasabihin mo dito ay protektado. Kung mayroon kang mahalagang impormasyon, kailangan naming pakinggan iyon. Huminga ng malalim si Carmen. 2 araw na ang nakakaraan ay naglilinis ako malapit sa opisina ni Direktor Reyes. Ang pinto ay bahagyang bukas at narinig ko ang isang tawag sa telepono. Nakikipag-usap siya sa isang tao tungkol kay Valentina. Sinasabi niya, ang matanda ay problema at hindi malalaman ng apo ang natuklasan niya. Natigilan ang puso ni Valentina. Ang matanda, tinutukoy niya ang lola ko. Iyon ang akala ko sa simula, ngunit hindi ako sigurado. Ngayon pagkatapos kang palayain, mas balisa siya. Gumawa siya ng isa pang tawag. Sa pagkakataong ito ay malinaw kong narinig. Binanggit niya ang pangalang Lucia Reyes at isang bagay tungkol sa mga dokumento na hindi dapat dumating sa kamay ng iyong apo. Lumapit si Dr. Ruiz. Binanggit ba ni Carmen ang tungkol sa mga pamilyang Morrison o tungkol sa mga internasyonal na .network? Oo, masigasig na tumango si Carmen. Sinabi niya na bobo ang mga Morrison dahil itinago nila ang mga papel na iyon, na dapat nilang sinira ang mga ito nang magkaroon sila ng pagkakataon. Inilabas agad ni De La Rosa ang kanyang telepono at nagsimulang tumawag ng apurahan. Umupo si Marisa, mabilis na gumagana ang kanyang isip, pinoproseso ang mga implikasyon ng batas. Ngunit isang bagay lamang ang naramdaman ni Valentina. Galit. Galit na inilagay sa panganib ang kanyang lola. Galit na marahil ay hindi natural ang kanyang pagkamatay. Galit na maging ngayon, pagkatapos ng ilang taon, ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na hinahabol sila. Kailangan kong kausapin siya, sabi niya ng may mapanganib na kalmado na boses. Kailangan kong kausapin si Direktor Reyes ngayon. Valentina, hindi iyan matalino, babala ni Marisa. Hindi ko pinapahalagahan ang pagiging matalino. Lumingon si Valentina kay De La Rosa. Ikaw ay isang federal agent, maaari mo itong gawing opisyal. Kailangan ko ng mga sagot tungkol sa aking lola. Nag-isip sandali si De La Rosa. Pagkatapos ay tumango. Magtatanong ako, ngunit sasama ka sa akin.
At kung maging mapanganib, aalis tayo. Ang opisina ni Direktor Augusto Reyes ay nasa ikatlong palapag. Siya ay isang lalaking matipuno, may kalbo na buhok, at ang uri ng nerbyosismo na tanging ang pagkakasala lamang ang makakalikha. Nang pumasok si De La Rosa na ipinapakita ang kanyang federal ID, namutla ang kanyang mukha. Ahente, paano ako makakatulong sa iyo? Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Direktor Reyes, mayroon akong ilang tanong tungkol kay Lucia Reyes. Paulit-ulit na kumindat ang direktor. Lucia Reyes, wala akong kilalang ganoong pangalan. Sinungaling. Pumasok si Valentina sa opisina. Hindi pinansin ang pagtatangka ni De La Rosa na pigilan siya. Ang lola ko ay nagtrabaho sa paglilinis sa sentro na ito sa huling taon ng kanyang buhay. Kilala mo siya. At tila alam mo rin ang natuklasan niya. Biglang tumayo si Direktor Reyes. Bebe, hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung gayon, hayaan mong sariwain ko ang iyong alaala. Inilabas ni De La Rosa ang kanyang recorder. Mayroon akong mga testigo na nakarinig sa iyo na nakikipag-usap tungkol sa matanda at tungkol sa mga dokumento. Gusto mo bang ipaliwanag iyon sa akin? Nagsimulang pawisan ng malinaw ang direktor. Ang kanyang mga mata ay lumipad sa pagitan ni De La Rosa, Valentina at ng pinto na parang isang hayop na nakulong na naghahanap ng pagtakas. Ako. Nagtrabaho lang ako dito. Wala akong alam tungkol sa ginagawa niya sa labas. Ngunit may alam ka. Yumuko si Valentina sa mesa. Ang lola ko ay namatay 2 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang pagkamatay ay biglaan, maginhawa, bago pa man siya makapagpatotoo tungkol sa kanyang natuklasan. Wala akong kinalaman sa kanyang pagkamatay. Sigaw ni Direktor Reyes, nawawala ang kanyang composure. Ang kanyang puso iyon, sinabi ng mga doktor. Kung gayon kilala mo siya, malamig na sabi ni De La Rosa. Kani-kanina lang ay sinabi mo na hindi mo kilala ang sinuman na may ganoong pangalan. Bumagsak si Direktor Reyes sa kanyang upuan talo. Sige, nakilala ko si Lucia. Nagtrabaho siya dito sa paglilinis sa loob ng ilang buwan. Mabait siyang babae, tahimik, ngunit isang araw ay lumapit siya sa akin na may impormasyon. Mapanganib na impormasyon. Anong impormasyon? Naramdaman ni Valentina ang mga luha na nagbabanta na umagos. Ngunit pinigilan niya ang mga ito ng may lakas ng kalooban. Sinabi niya na habang nagtatrabaho siya para sa mga diplomatikong pamilya ay nakakita siya ng mga bagay. Mga dokumento tungkol sa mga tao na ilegal na inililipat, mga pamilya na ginagamit bilang cover para sa mga kriminal na operasyon. Ipinakita niya sa akin ang mga kopya. Humingi siya ng tulong upang iulat ito sa mga autoridad. At ginawa mo? Yumuko si Direktor Reyes. Hindi kayang harapin ang mga mata ni Valentina. Sinabi ko na gagawin ko, ngunit natatakot ako. Ang mga taong sangkot ay makapangyarihan, may koneksyon, may pera, kaya. Iniulat ko ang kanyang mga intensyon sa iba. Ang katahimikan na bumaba sa opisina ay mas mabigat kaysa sa anumang verbal na akusasyon. Pinagtaksilan mo siya, bulong ni Valentina. Halos hindi marinig ang mga salita. Nagtitiwala sa iyo ang lola ko at ibinenta mo siya. Hindi ko alam ang gagawin nila. Umiiyak na sigaw ni Direktor Reyes. Sinabi lang nila sa akin na babantayan siya. Nasisiguraduhin nila na hindi siya magdudulot ng problema. Hindi ko kailanman naisip na napapatayin nila siya. Papatayin nila siya. Tapos na ang pangungusap ni Valentina. Hindi ko alam kung ginawa nila. Umiiyak na si Direktor Reyes ngayon. Natural ang kanyang pagkamatay ayon sa lahat ng ulat. Ngunit lagi akong nagtatanong. Lagi akong namuhay na may pag-aalinlangan. Nakikipag-usap na si De La Rosa sa telepono. Humihingi ng mga forensic team, mga arrest warrant, kumpletong investigasyon, ngunit halos hindi na makarinig si Valentina ng anuman maliban sa ugong ng dugo sa kanyang tainga. Mahinang ipinatong ni Dr. Ruiz ang kanyang kamay sa balikat ni Valentina. Valentina, mayroon pa akong kailangan mong malaman. Isang bagay na ibinigay sa akin ng iyong lola bago siya mamatay. Mula sa kanyang briefcase ay kinuha niya ang isang maliit na sobre na kupas na sa paglipas ng panahon. Hiniling niya sa akin na ibigay ito sa iyo kapag handa ka na. Sa tingin ko, ito na ang oras. Nang nanginginig ang mga kamay, binuksan ni Valentina ang sobre. Sa loob ay may isang liham na isinulat ng sulat kamay ng kanyang lola. Ang parehong sulat kamay na nakita niya sa mga cookbook, sa mga shopping note, sa mga mensahe ng pagmamahal ng ina. Minamahal kong Valentina, simula nito, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa iyo. Ibig sabihin ay tinupad ni Dr. Ruiz ang kanyang pangako
At ibig sabihin ay sa wakas ay sapat ka na upang malaman ang buong katotohanan. Sa buong buhay mo ay itinuro ko sa iyo ang mga wika, itinuro ko sa iyo na ang mga salita ay may kapangyarihan, na ang komunikasyon ay nagtatayo ng mga tulay, na ang pag-unawa sa iba ay ang pag-unawa sa mundo. Ngunit hindi ko kailanman sinabi sa iyo kung bakit napakahalaga sa akin na matuto ka. Nang bata pa ako ay nasaksihan ko ang mga kawalang katarungan na hindi ko mapigilan. Nakita ko ang mga tao na pinagsasamantalahan, mga pamilya na pinaghihiwalay, mga inosente na sinasaktan. At wala akong magawa dahil wala akong kapangyarihan, wala akong boses, wala akong paraan upang marinig. Ngunit ikaw, mahal ko, mayroon kang isang bagay na hindi ko kailanman nagkaroon. Mayroon kang regalo ng mga wika. Maaari kang magsalita para sa mga walang boses. Maaari kang magsalin hindi lamang ng mga salita, kundi ng mga kawalang katarungan sa hustisya, katahimikan, sa katotohanan. Ang mga dokumento na iniwan ko sa Makati ay hindi lamang ebidensya ng mga krimen. Ito ay mga boses ng mga tao na kailangang marinig at ikaw lamang ang makapagbibigay sa kanila ng boses na iyon. Alam kong magiging mahirap ang daan. Alam kong may mga taong susubukan kang patahimikin tulad ng sinubukan nilang patahimikin ako. Ngunit alam ko rin na mas malakas ka kaysa sa akin kailanman. Dahil hindi lamang ikaw ay may kaalaman, mayroon kang tapang. Huwag kang umiyak para sa akin, aking maliit. Kung huminto ang aking puso bago ko pa makita ang iyong tagumpay, malalaman ko na iyon ay dahil ibinigay ko ang lahat upang ihanda ka at iyon ay sapat. Bawat wika na itinuro ko sa iyo, bawat kwento na ibinahagi ko, bawat sandali na ginugol natin ng magkasama, ay naghahanda sa iyo para sa sandaling ito, para sa kapag sa wakas ay pakinggan ka ng mundo. Ngayon, pumunta ka, pumunta sa Makati. Buksan ang kahon na iyon, ikuwento ang mga kwentong iyon, bigyan ng boses ang mga pinatahimik, at kapag ginawa mo iyon, malalaman mo na ipinagmamalaki ka ng iyong lola, hindi dahil nagsasalita ka ng 10 wika o 20, kundi dahil pinili mong gamitin ang iyong regalo para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Mahal kita, aking anak, lagi kitang mahal, lagi kitang mamahalin. Ang iyong lola Lucia. Natapos ni Valentina ang pagbabasa at ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay sa wakas ay umagos ng malaya. Hindi ito luha ng kalungkutan lamang, kundi ng pag-unawa, ng layunin, ng pagmamahal na lumampas maging sa kamatayan. Yakap-yakap siya ni Carmen, umiiyak din. May luha na umaagos sa pisngi ni Marisa. Maging si De La Rosa, ang matigas na federal agent, ay kailangang punasan ang kanyang mga mata ng diskreto. Mahinang nagsalita si Dr. Ruiz. Alam ng iyong lola na limitado ang kanyang oras. Mahina ang kanyang puso at ang stress ng kanyang natuklasan ay nagpalala nito. Ngunit hindi siya huminto. Patuloy siyang nagdodokumento, patuloy siyang nangangalap ng ebidensya, patuloy siyang lumalaban dahil alam niya na ipagpapatuloy mo ang kanyang trabaho. Maingat na nilukot ni Valentina ang liham, mahigpit na hawak sa kanyang dibdib na parang yakap ng kanyang lola. Pupunta ako sa Makati. Sabi niya ng malinaw ang boses sa kabila ng luha. Tatapusin ko ang kanyang sinimulan. Hindi ka mag-iisa. Pumasok si Linda sa opisina. Determinado ang kanyang ekspresyon. Ang aking kumpanya ay may mga opisina sa Makati. Magkakaroon ka ng lahat ng proteksyon at resources na kailangan mo. At sasama ako sa iyo, idinagdag ni Marisa bilang iyong abogado at iyong kaibigan. Ako rin, sabi ni Carmen nang nakakagulat. Palalayain ako sa loob ng 2 araw. At pagkatapos ng ginawa nila sa iyong lola, gusto kong tumulong. Isinara ni De La Rosa ang kanyang telepono. Interesado ang NBI sa kasong ito. Magkakaroon ka ng federal protection sa biyahe. At lumingon siya kay Direktor Reyes na umiiyak. Arestado ka sa paghadlang sa hustisya at pagsasabuatan. Habang inieskorte si Direktor Reyes palabas ng kanyang opisina na nakaposas, naramdaman ni Valentina na may nagbago sa loob niya. Hindi na siya isang dalaga lamang na sinusubukang patunayan ang kanyang halaga. Siya ay ang tagapagmana ng isang pamana ng tapang at hustisya. Ang kanyang lola ay nagtanim ng mga binhi ng pag-asa sa anyo ng mga wika. Ngayon ay lumago ang mga binhing iyon sa isang bagay na mas makapangyarihan, isang boses na hindi maaaring patahimikin. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Linda. Sinagot niya ng maikli, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Si Ginang Morrison. Nasa Maynila siya. Sabi niya ay mayroon pa siyang iniwan sa iyo ang iyong lola, isang bagay na hindi niya ipinagkatiwala maging sa bangko. Gusto kanyang makita ngayong gabi. Tumango si Valentina. Bawat pagbubunyag ay naglalapit sa kanya sa ganap na pag-unawa,
kung sino ang kanyang lola at kung ano ang kanyang isinakripisyo. Kung gayon, tayo na, sabi niya. Wala nang oras na sasayangin dahil sa kung saan, sa isang safety deposit box sa Makati, naghihintay ang mga katotohanan na magbabago ng mga buhay. At si Valentina Reyes ay handa na upang bigyan ng boses ang mga ito. Ang hotel kung saan nananatili si Ginang Margaret Davis ay isa sa mga lugar na bumubulong ng mga kwento ng mga buhay na namuhay ng may kagandahan at layunin. Si Valentina, kasama sina Marisa, Dr. Ruiz at Linda ay sinalubong sa isang suite na may tanaw sa iluminadong Maynila. Si Margaret Davis ay isang babaeng may perpektong suklay na pilak na buhok, asul na mata na nakakita ng napakaraming mundo at ang dignidad na tanging nagmumula sa isang buhay na nakatuon sa paglilingkod sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili. Nang makita niya si Valentina, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Eksakto ka gaya ng sinabi niya na magiging ikaw. Bulong ni Margaret habang hawak ang mga kamay ni Valentina sa pagitan ng kanyang mga kamay. Araw-araw kang binabanggit ni Lucia. Sabi niya ay ikaw ang kanyang obra maestra, ang kanyang buhay na pamana. Ginang Davis, ano ang alam mo tungkol sa lola ko? Inanyayahan sila ni Margaret na umupo. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang naghahanda ng tsaa. Ang iyong lola, Lucia, ay nagtrabaho para sa aking pamilya sa loob ng 5 taon. Hindi lamang siya ang aming empleyado, kundi bahagi siya ng aming pamilya. Ang aking asawa ay isang British ambassador at si Lucia ay kasama namin sa bawat destinasyon. Ngunit ang hindi alam ng sinuman ay may espesyal na regalo si Lucia. Anong regalo? Kaya niyang basahin ng mga tao, unawain ang mga intensyon, at ang kanyang kaalaman sa mga wika ay nagpahintulot sa kanya na makinig sa mga usapan na inakala ng iba na pribado. Huminto si Margaret. Malayo ang kanyang mga mata sa alaala. Isang gabi, sa panahon ng isang diplomatic reception, sa aming bahay, naglilingkod si Lucia nang marinig niya ang isang usapan sa Ruso sa pagitan ng 2 diplomatiko. Pinag-uusapan nila ang isang dot network na gumagamit ng mga diplomatikong pamilya bilang cover upang ilipat ang mga tao laban sa kanilang kalooban. Ganap na katahimikan ang bumalot sa silid. Lumapit sa akin si Lucia ng gabing iyon, nanginginig. Sinabi niya sa akin ang lahat. Ang aking asawa at ako ay nagulat. Gusto niya itong iulat agad, ngunit iginiit ni Lucia na mangalap muna ng higit pang ebidensya. Sa loob ng ilang buwan, masigasig niyang idinukumento ang lahat, mga pangalan, petsa, mga ruta. Ginagamit niya ang kanyang hindi nakikitang posisyon upang maging naroroon sa mga meeting, kung saan walang sino man ang nag-iisip na naiintindihan niya ang sinasabi nila. At bakit hindi nila ito iniulat nang magkaroon sila ng sapat na ebidensya? Tumayo si Margaret at lumapit sa isang maliit na dibdib sa mesa. Dahil natuklasan namin na ang dot network ay may mga koneksyon sa matataas na antas ng maraming gobyerno. Hindi namin alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Pagkatapos, namatay ang aking asawa. Bigla ang atake sa puso sa panahon ng isang diplomatic meeting. Napaos ang kanyang boses. Opisyal na ang kanyang puso iyon, ngunit lagi akong nagtataka. Bago siya mamatay ay sinabi niya na handa siyang ilantad ang lahat, anuman ang mga kahihinatnan. Natakot si Lucia pagkatapos noon, nagpatuloy si Margaret. Takot na mangyari sa kanya ang parehong bagay. Ngunit hindi takot para sa kanyang sarili, kundi takot na iwan kang mag-isa, Valentina. Kaya ibinigay niya ito sa akin. Binuksan niya ang dibdib at pinapangako sa akin na ibibigay lamang ito sa iyo kapag sapat ka na, kapag handa na ang mundo na pakinggan ka. Mula sa dibdib ay kinuha niya ang isang maliit na external hard drive at isang makapal na sobre. Narito ang lahat. Mga dash audio recording ng mga diplomatic meeting, kung saan pinag-usapan ang mga operasyong ito, mga litrato, orihinal na dokumento, at ang pinakamahalaga, mga patotoo ng mga biktima na nakilala ni Lucia at lihim na tinulungan sa loob ng maraming taon. Kinuha ni Valentina ang hard drive nang nanginginig ang mga kamay. Ito ay maliit, ngunit naglalaman ng bigat ng buong buhay. Mayroon pa bang iba? Mahinahong idinagdag ni Margaret. Ang kahon sa Makati ay naglalaman ng dokumentaryong ebidensya, ngunit ito, itinuro niya ang hard drive, naglalaman ng mga boses, ang mga totoong kwento ng mga taong pinatahimik. Ni-record ni Lucia ang mga ito nang may pahintulot sa kanilang sariling mga wika. Alam niya na ikaw ang sa wakas ay magsasalin ng mga ito, na magbibigay ng boses sa mga ito sa mundo.
Nang gabing iyon ay halos hindi nakatulog si Valentina, nakasuot ng headphone, nakikinig ng oras-oras sa mga recording. Mga boses sa Mandarin, sa Arabic, sa Ruso, sa mga wika na kilala niya ng lubos. Mga kwento ng mga pamilya na pinaghihiwalay, ng mga sirang pangako, ng mga nawasak na pag-asa. At sa bawat recording, sa huli ay ang boses ng kanyang lola, ang kanyang mapagmahal na boses, nangangako na ang kanilang mga kwento ay ikukwento. Nang sumikat ang araw, may tuyong luha si Valentina sa kanyang pisngi, ngunit bagong apoy sa kanyang kaluluwa. Lumipad sila patungong Makati kinabukasan. Naglakbay si Valentina kasama sina Marisa, Carmen na pinalaya tulad ng ipinangako, si Linda at isang security escort na inayos ni Ahente de la Rosa. Natuklasan ng NBI na si Richard Santiago, ang ikatlong kliyente, ay sa katunayan isang private security operative na inupahan upang discrediting si Valentina bago siya maging isang boses sa publiko. Naaresto siya sa pagtatangka na umalis sa bansa. Sinalubong sila ng Makati ng may kulay-abong kalangitan, ngunit may mga pangako ng hustisya. Ang Philippine International Trust Bank, International Branch sa Makati, ay isang kuta ng marmol at bakal na idinisenyo upang protektahan ang mga sikreto sa loob ng mga henerasyon. Sa isang pribadong silid na may isang notaryo publiko, binuksan ni Valentina ang safety deposit box, numero 4721. Sa loob ay may mga folder na masigasig na nakaayos. Bawat isa ay may label sa sulat kamay ng kanyang lola na may mga pangalan, petsa, lokasyon. Ngunit ang higit na nakaapekto kay Valentina ay ang makita sa ilalim ng kahon ang isang photo album, mga litrato ng kanyang sarili sa loob ng mga taon. Ang kanyang unang araw sa paaralan, pag-aaral sumulat sa Arabic, pagbabasa ng mga libro sa Pranses. Bawat litrato ay may note mula sa kanyang lola sa likod. Ang huling litrato ay ni Valentina sa edad na 16. Nakangiti habang hawak ang isang sertipiko mula sa isang Componer online translation course. Sabi ng note, "Ang araw na alam kong handa ka na. Kailangan lang na handa na rin ang mundo." Niyakap ni Valentina ang album sa kanyang dibdib, umiiyak. Niyakap siya ni Marisa, pagkatapos ni Carmen, pagkatapos ng lahat ng naroroon. Ito ay isang sandali ng sakit at pagmamahal na magkakaugnay ng napakalalim na walang salita sa anumang wika ang makakapaglarawan nito ng maayos. Ang sumunod na mga linggo ay isang whirlwind. Si Valentina, sa tulong ni Marisa at isang internasyonal na legal na team, ay nagharap ng lahat ng ebidensya sa Regional Human Rights Court na nakabase sa Maynila. Ang kaso ay nagdulot ng isang lindol sa mga diplomatikong bilog. 3 internasyonal na network ang nabuwag. 17 tiwaling opisyal ang naaresto sa 6 na magkakaibang bansa. Ngunit ang mas mahalaga kaysa sa mga pag-aresto ay ang ginawa ni Valentina sa mga recording. Gumawa siya ng isang dokumentaryo na pinamagatang Mga Tinig ng Katahimikan. Dito ay personal niyang isinalin ang bawat patotoo, nagbibigay ng boses sa mga pinatahimik. Hindi lamang niya isinalin ang mga salita, kundi nakuha niya ang mga emosyon, kultural na konteksto, ang mahalagang pagkatao ng bawat kwento. Ang dokumentaryo ay kumalat sa buong mundo. Mahigit 100 milyong view sa unang linggo. Napilitang tumugon ang mga gobyerno, nagbago ang mga polisiya, nailigtas ang mga buhay. Personal na nakipag-ugnayan si Kinatawan Jose Peping Castro ng Pilipinas sa United Nations kay Valentina, Bebe Reyes. Ang iyong trabaho ay naglantad ng mga kawalang katarungan na binaliwala ng mga gobyerno sa loob ng mga dekada. Sa ngalan ng United Nations, gusto kitang alukin ng posisyon bilang isang espesyal na tagasalin ng mga karapatang pantao. Ang iyong trabaho ay magbigay ng boses sa mga taong kailangang pakinggan ng mundo. Tinanggap ni Valentina, ngunit may isang kondisyon na ang posisyon ay kasama ang isang programa upang tukuyin at sanayin ang iba pang mga kabataan na may talento ngunit walang formal na kredensyal. Ang tunay na talento, iginiit niya, ay hindi dapat mangailangan ng institusyonal na balidasyon upang kilalanin. Ang kanyang panukala ay nagkaisa. 6 na buwan pagkatapos, nakatayo si Valentina sa parehong bulwagan ng korte kung saan siya minsan ay hinusgahan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya bilang isang akusado, kundi bilang isang guest speaker sa isang internasyonal na kumperensya tungkol sa hustisya sa wika. Si Hukom Roberto Mendoza ay naroroon sa pagdinig. Maaga siyang nagretiro pagkatapos na ang kanyang paghawak sa kaso ni Valentina ay nagdulot ng mga investigasyon sa iba pang mga kaso kung saan maaaring pinahintulutan niya ang mga
prejudice na makaapekto sa kanyang paghuhusga. Sa dulo ng kanyang talumpati, lumapit sa kanya si Hukom Mendoza, Bebe Reyes. Ang kanyang boses ay mapagpakumbaba, napakaiba sa mayabang na lalaki noon. Walang sapat na paghingi ng tawad para sa kung paano kita ginamot, ngunit gusto kong malaman mo na binago ng iyong kaso ang aking buhay. Napilitan akong harapin ang mga prejudice na hindi ko man lang alam na mayroon ako. Nagtatrabaho ako ngayon sa sistema ng hudikatura upang ipatupad ang mga reforma na pipigil sa ibang mga hukom na gawin ang parehong pagkakamali na nagawa ko. Hukom Mendoza, sagot ni Valentina, ang pagpapatawad ay hindi nagbubura ng pinsala, ngunit nagbubukas ng mga landas tungo sa isang mas mahusay na bagay. Ang iyong pagkilala ay mas mahalaga kaysa sa iyong paghingi ng tawad, dahil ipinapakita nito na ang mga tao ay maaaring magbago, matuto, umunlad. Nagkamay sila at sa galaw na iyon ay may pagpapagaling hindi lamang para sa kanila, kundi bilang simbolo ng kung ano ang maaaring maging ang sistema ng hudikatura. Muling itinayo ni Carmen ang kanyang buhay sa tulong ni Linda. Nagtatrabaho na siya ngayon sa pagko-coordinate ng mga programtasyon para sa mga taong hindi makatarungang nakakulong. Binigyan mo ako ng pag-asa nang wala ako nito, sabi niya kay Valentina. Ngayon gusto kong ibigay ang parehong pag-asa sa iba. Nakatanggap si Abogada Marisa Lopez ng pambansang pagkilala bilang Public Defender of the Year, ngunit ang higit na ipinagmamalaki niya ay hindi ang mga parangal, kundi ang mga liham na natanggap niya mula sa mga nagpapasalamat na kliyente na inspirasyon ng kanyang masigasig na pagtatanggol kay Valentina. Nagbitiw si Profesor De La Cruz sa kanyang posisyon matapos kumpirmahin ng isang investigasyon ng universidad ang maraming kaso ng pandaraya. Ang kanyang pagbagsak ay nagsilbing babala sa ibang mga akademiko tungkol sa kahalagahan ng integridad. Si David Lim, ang engineer, na nagkaroon ng tapang na umamin muna, ay nagtatag ng isang pundasyon na nakatuon sa pagsuporta sa mga unconventional talent. Itinuro sa akin ni Valentina na ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa pera o posisyon, paliwanag niya sa isang interview. Si Sofia, ang dalaga mula sa sentro ng detensyon na isinugal ang kanyang trabaho upang tulungan si Valentina, ay nakatanggap ng buong scholarship upang mag-aral ng social work na inisponsor ng programa na itinatag ni Valentina. Isang taon matapos arestuhin si Valentina, nakatayo siya sa harap ng sementeryo kung saan inilibing ang kanyang lola. Naglakbay siya mula sa Makati partikular para sa sandaling ito. Naglagay siya ng sariwang bulaklak sa libingan at lumuhod. "Lola," mahinang sabi niya, "natapos ko ang iyong sinimulan. Ang mga boses na tinulungan mong protektahan ay naririnig na ngayon ng buong mundo. Ang mga dot network na idinokumento mo ay nabuwag. Ang mga taong sumubok na patahimikin tayo ay nabigo." Isang mahinang simoy ng hangin ang nagpakilos sa mga dahon ng mga puno sa malapit na parang ang kalikasan mismo ay nakikinig. Ngunit higit pa roon, Lola, sa wakas ay naiintindihan ko kung bakit mo ako tinuruan ng lahat ng mga wikang iyon. Hindi lang ito tungkol sa mga salita, ito ay tungkol sa empathy, tungkol sa koneksyon, tungkol sa pag-unawa na ang bawat tao, anuman ang kanyang wika o pinagmulan, ay may kwento na nararapat pakinggan. Kinuha ni Valentina ang photo album mula sa kanyang bag, ang natuklasan niya sa safety deposit box. Binuksan niya ito sa huling pahina kung saan siya nagdikit ng bagong litrato. Ito ay ang kanyang sarili, nakatayo sa harap ng United Nations, napapalibutan ng mga tao mula sa lahat ng sulok ng mundo, mga tao na ang mga kwento ay isinalin niya, na ang mga boses ay pinalakas niya. Tingnan mo, Lola, ito ang binuo natin ng magkasama. Hindi na sayang ang iyong sakripisyo. Ang iyong pamana ay nabubuhay sa bawat tao na may boses na ngayon dahil sa iyong itinuro sa akin. Habang lumulubog ang araw, nanatili si Valentina doon. Naramdaman ang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang kanyang lola ay nagtanim ng mga binhi ng pag-asa sa anyo ng mga wika. Ang mga binhing iyon ay lumago sa isang hardin ng hustisya na patuloy na mamumulaklak matagal pagkatapos nilang pareho ay wala na. Kinabukasan, ibinigay ni Valentina ang kanyang unang klase sa programa na kanyang nilikha. 30 kabataan mula sa iba't ibang pinagmulan, lahat ay may pambihirang talento, ngunit walang formal na kredensyal ang nakatingin sa kanya ng may pag-asa at paghanga. Sabi ng lola ko, simula ni Valentina, na ang talento ay hindi nangangailangan ng mga sertipiko upang maging totoo. Kailangan lamang nito ng mga oportunidad upang magningning. Narito kayo. Dahil ang bawat isa ay may natatanging regalo, ang aking trabaho ay hindi ang turuan kayo,
kundi ang tulungan kayong kilalanin ang kapangyarihan na nasa loob na ninyo. Isang dalaga sa unang hanay ang nagtaas ng kamay. Reyes, paano namin malalaman na sapat kami? Ngumiti-ngumiti si Valentina nang may luha sa kanyang mga mata na naaalala nang minsan niyang itinanong ang parehong tanong. Bakit kayo narito? Dahil naglakas loob kayong subukan nang sabihin sa inyo ng mundo na hindi ninyo kaya. Ang determinasyon na iyon, ang tapang na iyon, ay mas mahalaga kaysa sa anumang university degree. Naging taon ang mga buwan. Lumago ang programa ni Valentina, lumawak sa 20 bansa. Libu-libong kabataan na may talento ang nakahanap ng mga oportunidad na kung hindi ay hindi nila kailanman nagkaroon. Ang ilan ay naging mga tagasalin, ang iba ay mga cultural mediator, ang iba ay mga aktivista ng karapatang pantao. Ngunit lahat sila ay may iisang bagay, ang paniniwala na ang tunay na talento ay lumampas sa mga kredensyal at na ang bawat boses, anuman ang kanyang pagkatahimik, ay nararapat pakinggan. Sa isang espesyal na seremonya sa United Nations, natanggap ni Valentina ang pandaigdigang parangal sa karapatang pantao. Habang hawak ang pagkilala, naisip niya ang lahat ng mga tao na nagbigay daan sa sandaling ito. Ang kanyang lola, na isinakripisyo ang lahat. Si Carmen, na naniwala sa kanya nang siya ay nasa pinakamababang punto. Si Marisa, na lumaban para sa kanya laban sa lahat ng pagsubok. Si Lim, na nakahanap ng tapang na sabihin ang katotohanan. Sa kanyang talumpati sa pagtanggap, hindi nagsalita si Valentina tungkol sa kanyang mga nagawa, nagsalita siya tungkol sa kanyang lola. Si Lucia Reyes ay hindi kailanman nagkaroon ng university degree, hindi kailanman nakatanggap ng opisyal na pagkilala para sa kanyang trabaho, ngunit naiintindihan niya ang isang bagay na ngayon lamang natutunan ng mundo, na ang halaga ng isang tao ay hindi sinusukat sa mga sertipiko, kundi sa pagkatao, hindi sa mga kredensyal, kundi sa tapang. Bahagyang napaos ang kanyang boses sa emosyon. Ang parangal na ito ay hindi sa akin, ito ay sa kanya, ito ay sa bawat tao na minamaliit, hindi pinansin, pinatahimik. Ito ay isang paalala na ang pambihirang talento ay maaaring magmula sa ordinaryong lugar at na kung minsan ang pinakamakapangyarihang tao ay ang mga hindi kailanman napansin ng mundo. Ang ovation na sumunod ay tumagal ng 5 buong minuto. Ang mga tao mula sa buong mundo na konektado sa virtual ay pumalakpak hindi lamang kay Valentina kundi sa lahat ng mga Lucia ng mundo. Lahat ng mga lola, ina, hindi nakikitang manggagawa na nagtanim ng mga binhi ng pag-asa nang hindi alam kung kailanman ito mamumulaklak. Nang gabing iyon, si Valentina ay nasa kanyang apartment sa Makati, nakatingin sa iluminadong Maynila. Tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang hindi kilalang numero. Reyes. Ako si Maria. 16 taong gulang ako at nakatira ako sa isang maliit na bayan sa Guatemala. Nakita ko ang iyong dokumentaryo. Nagsasalita ako ng 5 wika na natutunan ko mula sa mga turista na bumibisita sa aming bayan. Sinasabi sa akin ng lahat na imposible iyon nang walang formal na edukasyon. Ngunit binigyan mo ako ng pag-asa na marahil lamang, mayroon din akong kinabukasan. Maaari ba akong mag-apply sa iyong programa? Ngumiti si Valentina nang may luha sa kanyang mga mata. Oo naman, Maria. Ikukwento mo sa akin ang iyong kwento. At habang nakikinig siya sa kwento ni Maria, naiintindihan ni Valentina na ito ang tunay na pamana ng kanyang lola. Hindi ang mga nabuwag na .network o ang mga natanggap na parangal, kundi ang bawat individual na buhay na naapektuhan, bawat talento na kinilala, bawat boses na sa wakas ay narinig. Patuloy ang siklo, lumalaki ang pag-asa, at sa kung saan, sigurado si Valentina, nakangiti ang kanyang lola Lucia. Dahil sa huli, hindi ito isang kwento tungkol sa mga wika o kawalang katarungan o paghuhusga. Ito ay isang kwento tungkol sa pagmamahal. Pagmamahal ng isang lola na naghanda sa kanyang apo upang baguhin ang mundo. Pagmamahal na lumampas sa kamatayan, oras at kalagayan. At ang pagmamahal na iyon na isinalin sa 11 wika at libu-libong gawa ng tapang ay nagpaliwanag sa mundo.